Doc, may asawa ka na ba? Nakita naman ni Sean na agad na pakurap-kurap ang magandang mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya matapos niyang lakas loob na itanong iyon dito. Pagkuway, pigil na pigil niyang hininga at nagantay sa isasagot nito nang makita niya ng bumukas saradong manipis at mapupulang mga labi nito. Hanggang sa sumagot na nga ito na mahina roon. Wala pa. Bakit mo nga pala naitanong? At nang marinig niya ang sagot nito ay agad nitong muling tinanong ang dalaga. Boyfriend po, Doc. Meron ba? Nangiting tanong nito na agad namang ikinapula ng magkabilang pisngi nito at nang iwas ang tingin sa kanya. Napakagatuloy si Sean sa pang-ibabang labi niya agad dahil sobrang nakukyutan siya rito sa ginawa nitong yon. Parang gusto niya tuloy itong halikan. At bahala na if ever nasampalin siya nito agad. Sobrang naa-attract siya sa doktora. Pero syempre hindi niya gagawin yon. Baka mabadshot siya panigurado. At ayaw niyang mangyari yon. Kaya nakangiting nag-antay na lang siya sa isasagot nito roon hanggang sa nakita niya na itong marahan na tumingin sa kanya at nakataas pa ang kilay na nagsalita. At ano naman ngayon sa'yo kung wala kang akong boyfriend? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hoy, Sean. Totoo ba yon, ha? Hiniwalayan mo kapatid ko? Gago. Ikaw pa talaga nakipaghiwalay, ha? Tila umuusok ang ilong sa galit na maangas na tanong ni Jacob kay Sean. Sabay tulak ng malakas sa matipunong dibdib niya. Nagsalubong naman agad ang mga kilay ni Sean sa narinig at sa ginawa ng kuya ng ex-girlfriend na si Chelsea. Pagkuway lihim na nagtatagi sa mga ngiping nagsalita siya. Look, pare. Hindi ko naman kasi dapat gagawin yun. Nakita ko siya kahapon nakasama yung katropa mong si Jinx sa isang motel at nakaakbay pa yung gago sa kanya habang naglalandian papasok sa loob ng motel. Pilit na pinapakalma pa ni Sean ng tono ng kanyang boses nang isagot niya iyon sa nagbabagang si Jacob. Pagkuway maangas ring pinagpaganyan ng marahan ang harapan ng kanyang suot na leather black jacket at sinuklian ng mas masamang tingin ang masamang tingin nito sa kanya. Naging dahilan naman iyon upang mas lalong magliyab ito sa galit sa kanya bago siya binulyawan roon sa bar counter. Napatingin tuloy ang bartender sa kanila nang dahil doon. Aba, gago ka! Huwag mo nga akong aangas-angasan ng ganyan, ha? Dahil kahit anak ka pa ng isang chairman, kaya pa rin kitang ipatumba. At anong si Jinx ang kasama ni Chelsea? At higit sa lahat, anong motel at naglalandian ang pinagsasasabi mo dyan? Kalalaki mong taong galing mong gumawa ng storya. Ang bangis, Brad. At ang mas nakakapagpabangis pa sa'yo ay ang ginawa mong pakikipaghiwalay sa kapatid ko. Taliwas sa sinabi mo sa akin nun na hindi mo siya paiiyakin. Pero ano, gagawin mo pa rin pala sa huli. Tapos gumagawa ka pa ng storya para lang siguro pagtakpan ng ginawa mong pang-iiwan sa kapatid ko sa ere. Pero itong tandaan mo, hinding-hindi mo ako mapapaniwala sa mga salitang inimbento mo para lang pagtakpan ng kasalanan mo sa kapatid ko. Kasi baka nakakalimutan mo. Mas kilala ko pa sila kesa sa'yo. At bakit mo nga pala nasabi yan? Dahil ba, lagi na silang magkasama recently? Well, kung yan ang iniisip mo, pues nakakatawa ka. Sinasamahan niya lang ang kapatid ko sa mga lakad kasi lagi ka na lang unavailable. Pagyayayain ka niyang mag-date kayo. Kaya si Jinx na lang sinasama niya. At ikaw namang si Tanga, tamang hinala agad. Alam ko kayang hindi magagawa ni Jinx namang agaw ng jowa. Lalo pat kapatid kong pinag-uusapan dito. Kaya ikaw, Sean, ha? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. At higit sa lahat, ikalma mo ang pagiging maangas mo. Dahil baka hindi kita matansya at maupakan na lang kita bigla pag nakita kita ulit. At sisiguraduhin kong mababasag yung napakakinis at napakagwapo mong muka na siyang kinababaliwan ng kapatid ko. At kapag nangyari yon, paniguradong wala ng mga babayang mababaliw at magkakandara pa sa'yo. Wika at pagbabanta pa ni Jacob bago nang uuyam na humalakak roon. Hindi naman mapigilan ni Sean na magtaas ng kilay sa lahat ng mga narinig niya.
Pagkuha ay kalmadong napabuga ng hangin at kakamot-kamot na kanyang sentido bago nagsalita. Teka lang pare. Dinadigest ko pa kasi lahat ng sinasabi mo eh. So, ang ibig mong sabihin, santo na si Jinx sa paningin mo at santa naman yung kapatid mong si Chelsea? Pare, kung santa siya, bakit siya mismo nagpumilit na maging kami nun? Bakit papansin siya ng papansin sa akin nun? To the point na siya na mismong pumupunta sa kondo ko kahit hindi pa naman kami. Yan bang ugali ng mga santa na karapat-dapat ng isang patong-patong na tiwala? Tapos pag nakatalikod ako, kung sino-sino na lang ang sinasamahang lalaki? Hindi lang si Jinx, para sa kaalaman ng makitid na utak mo. Alam mo, hindi ko dapat sinasabi to sa'yo eh. Kasi kahit ginagago ako ng kapatid mo, kahit papaano ay tao pa rin ang tingin ko sa kanya. Pero lumampas ka na pare. At sa tingin ko nga ako pang pinagmukha niyang masama at nagpanggap siyang biktima. Kaya galit na galit ka ngayon sa akin. Grabe pare. Ang galing umakting niyang kapatid mo na siya pa ngayon ang biktima. Parang kahapon lang masaya pa silang nagtatawanan at naglalandian papasok sa isang hotel. Paano ko nalaman? Nakita ng dalawang mata ko mismo na mapadpad din ako kahapon, hindi kalayuan sa motel na yan. Kasi may mahalagang bagay akong ginawa. Pero alam kong mawawalan lang din ulit ng saysay ang sinasabi kong to sa'yo. Kasi uulitin ko, santa ang tingin mo sa kapatid mo. Kasi yan ang pinapakita niyang imahe sa'yo at sa mga magulang niyo. Samantalang kung santo naman yung kaibigan mong si Jinx na katiwa-tiwala talaga para sa paningin mo, bakit kanya ibinenta sa isang grupo na may galit sa'yo? Nakonektado rin sa akin at naging dahilan yon upang hindi ka malang niya nagawang tulungan nung pinagsasasapak at pinaghahampas ka ng baseball bat ng mga ito, habang siya lang nag-iisang kasama mo ng gabing yon. At nasabi pa nga ng isang miyembro ng grupong yon sa akin, magaling daw umakting tong si Jinx noon na para bang takot na takot talaga sa nangyari sa'yo. Baka kunwari hindi ka magawang tulungan man lang kahit sandali. Pero ang totoo pala, binayaran na siya para pumayag at dalhin sa lugar na yon sa hindi halatang paraan upang gulpihin ka lang. Napakalaki mong tanga. Hindi mo nahalata yun? Bobo ka pala eh. Ngayon lang ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na tanga ka at mabilis mauto. At bakit naman nadawit bigla sa usapan ng kagapuhang taglay ko? Alam ko namang kahit ilang libong gulpi pang ihataw mo sa akin, hindi ako malalamangan. Wag na nga pare. Hindi mo talaga ako malalamangan kahit kailan. Lalong-lalo na sa car racing at higit sa lahat sa kagwapuhan. Kaya kung ako sa'yo pare, manahimik ka na lang. Nagsasayang ka lang ng laway. Well, kung sa bagay, okay naman pala na sinayang mong laway mo. Total, wala rin niyang kwenta tulad ng pagkatao mo. Pagkahayop pala. Mali pala ako. Kalmado at nakangising wika ni Sean roon. Ngunit ang ngising niyang yun ay agad na nawala nang bigla na lang siya nitong kinwelyuhan sabay sabing, ganon ha? Pues, etong sayo. At pagkasigaw nito noon ay mabilis siya nitong pinagsasasapak roon. Kasama ng mga grupo nito kaya napuno agad ng sigawan ng bar na yon at takbuhan ng mga tao. Nanlaban rin naman si Sean. Pero dahil mag-isa lang siya at 7 ang miyembro ng grupo nito ng mga sandaling yon, ay natalo agad siya ng mga ito. Hanggang sa naramdaman na lang ni Sean na pinagtutulungan na siyang buhatin ng mga ito sa magkabilang kamay niya at magkabilang paa bago siya initsa sa maulan na paligid at sa marumi at mabahong putika na iyon sa labas ng bar. Sumigaw ng malakas ngunit nanghihina si Sean nang maramdaman niyang may dumaplis na matalim na bagay sa likuran niya. Tama na yan pare, wag mo nang saksakin pa. Pag namatay yan, tatay niya naman ang papatay sa atin. Paniguradong hindi titigil yun sa pag-ungkat sa kaso kung sinong pumatay sa hinayupak niyang anak. At paniguradong matitrace tayo nun. Lalo pat maraming nakakita sa mga mukha natin kanina habang binubugbog ang hambog na to. Kaya hayaan na lang muna natin mabuhay yan. Pasalamat tong gagong to dahil wala ngayon si Jinx. Kasi may mahalagang bagay na pinuntahan. Kasi kung nandito pa, nako baka napatay na to. Sabi pa naman niya parang pinagsisilosan daw siya nito kasi ang samang makatingin sa kanya lagi. Pero ngayon tingnan niyo nakalublob yung buong katawan sa putikan. Yan, bagay sa'yo yan. Bagay ka dyan. Nagkatawanan pa ang mga ito pagkatapos isa iyon sa mga kasamahan ni Jacob. Parang gusto tuloy ikuyom ni Sean ang kanyang mga kamao pagkatapos marinig ang mga sinabi ng isang miyembro roon.
Pagkuway na pangiwi na lang siya at napamura sa isipan nang maramdaman niyang marahas na hinubad ang suot niyang leather jacket at sinipa pa ng malakas yung sugat niya sa likuran at kinuha pang wallet niya. Oh, akin na tong leather jacket mo. At itong wallet mo na maraming laman, ha? Mas mahal pa kasi yata ito sa buhay mo eh. Haha, see you in hell. Tatawa-tawa pang wika ni Jacob roon kaya napadaing na lang siya dahil na rin sa matinding sakit na nararamdaman ng kanyang katawan ng mga sandaling yon. Habang sa isip niya ay may mga araw din ito sa kanya. Pagkuway na padaing ulit ang binata roon. At dahil hilong-hilo na siya at nanghihina, ay ang matagumpay na tawanan na lamang ng mga ito at ang mga ugong ng sasakyang paalis ang narinig niya bago siya tuluyang nawala ng malay doon. Samantala, abalang maganda at maputing doktora na si Zera ng mga sandaling yan sa pag-check ng mga pasyente niya kung ano na ang estado ng mga ito sa mga sakit ng mga ito roon. At ang bawat pasyenteng chinecheck niya roon ay lagi niyang binibigyan ng maganda at nagbibigay pa ng pag-asa ngiti para mas tumibay pa at para gumaling na talaga ang mga ito roon. Doktora, ang swerte po talaga ng ospital na to dahil nagkaroon sila ng doktorang kagaya mo. Nabukod sa maganda, mabait pa. At matulungin. Nakangiti at humahangang wika ng isang pasyente roon habang in-stethoscope niya ang dibdib nito. Agad namang sumigunda ang isang pasyente roon ng, oo nga, mapapasana all ka na lang talaga dahil sa'yo, Doktora Zera. Hindi ka rin kasi kagaya ng mga ibang nurse dito at ibang doktor na ang susungit. Tapos mga snob pa na hindi marunong umapproach ng maayos sa mga pasyente nila dito. At yung iba nga'y nanininghal pa minsan. Sarap pagbuhol-buhulin ng mga bituka nila. Tuloy lalo na yung lalaking doktor dito na si Dr. Harris. Nako, napakasuplado ng datingan. Pakiramdam niya siguro dahil gwapo siya at isang profesional, may karapatan na siyang magsuplado. Nako, mga ganyang ugali pagdadayo yan sa lugar namin pinagtitripan ng mga tambay sa kanto. Ginugulpe. Kaya wag lang yan si Dr. Harris makapunta-punta sa lugar namin dahil paniguradong dila niya lang ang walang latay. Sama-sama ng ugali. Napatikim naman agad si Zera nang marinig ang lahat ng mga reklamong yon mula sa pasyente roon. Lalo na nung banggitin ng isa sa mga ito ang pangalan ng ex-boyfriend niyang si Harris at kung gaano kasama ang ugali nito. Which is, totoo naman. Kaya niya nga ito hiniwalayan na lang Kasi sa loob ng 7 buwan ng relasyon nila, ay wala itong ibang bukang bibig kundi ayaw nito sa mga taong ganito. Ayaw nito sa mga taong ganyan. Mabaho si ganito, mabaho si ganyan. Puro na lang yata pang insulto at pang mamaliit sa kapwa ang narinig niya mula sa bibig nito. Idagdag pang kadalasan ding namumutawi sa bibig nito ay kung gaano itong kagwapo at higit sa lahat, ito raw ang pinakagwapong lalaki sa loob ng ospital na yon. Nakakangiwing pakinggan pero yun talagang totoo. Ganon ito kabilib sa sarili nito kaya hindi rin nagtagal talaga ang relasyon nila. Kasi yun ang mga bagay na nakakapagpa-turn off kay Zera sa dating nobyo nito. Tapos makaraan ng 1 linggo ay nabalitaan niyang may bago na itong nobya na isang nurse na nasa department nito. At nabalitaan niya rin na maarte rin ng babae tulad nito. Napailing na lang tuloy si Zera sa nabalitaan niya. At aaminin niyang medyo nasaktan pa rin siya sa kaalamang ang dali lang nitong nakahanap ng ipinalit sa kanya. Kaya pilit na lang niyang iniiwas ang sarili niya pag makikita niyang akmang magtatagpo ang mga landas nila ng dating nobyo. Kasi naaasiwa pa rin talaga siya. Lalo na pinag-uusapan pa talaga ang breakup nila sa buong ospital. Pero sa kasalukuyan ay unti-unti na rin naman siyang naging okay at alam niyang magtutuloy-tuloy na yon. Kaya matapos ngitian ng mga ito ay nagsalita na lang siya roon. Mabuti po siguro na hayaan niyo na lang po siya sa pag-uugali niyan yon. Huwag niyo na lang po siyang bigyan ng pansin kasi baka imbes na gumaling na kayo baka makadagdag pa yan sa nararamdaman ninyo. Magpasalamat na lang po tayo kasi hindi po tayo naging katulad niya na ang mga ugali po natin na hindi katulad sa ugali niya. Kaya hayaan na lang po natin siya at ipagpasadyos na lang po natin ang lahat. Kaya ang gawin na lang po natin ngayon ay ang magdasal ng taimtim. Mag-take ng mga gamot ninyo at magpahinga ng maayos para gumaling na po kayo sa mga karamdaman niyo at para makauwi na po kayo at makalanghap ng preskong hangin. At bago po ako magtapos sa sasabihin ko ngayon ay gusto ko lang pong malaman ninyo na lahat po ng tao ay maganda pag may mabuting kalooban. At ang mabuting kalooban na yon ay ang pakikipagkapwa-tao. Mag-alay tayo ng tulong sa kapwa na walang hinihingi o hinihintay na kapalit. Hindi nang mamaliit ng kapwa.
Hindi nagmamataas at marunong umitindi sa sitwasyon ng bawat isa. Yun po ang tunay na definasyon ng kagandahan para sa akin. Dahil walang kwenta yung kagandahang panlabas kung ang kalooban ay hindi maganda at nakakasakit ka pa ng damdamin ng iba. At swerte rin po ako kasi napunta ako sa ospital na to na humubog sa kakayahan ko para tumulong sa mga pasyenteng tulad ninyo na nangangailangan sa akin. Matapos sabihin ni Zera ang mga iyon ay tila natulala ng ilang segundo ang mga pasyente niya roon bago nagawang magsalita. Diyos ko, doktora, parang mas lalo po yatang humanga ang aming mga sarili sa sinabi niyo po. Tunay ngang napakaganda ng iyong kalooban na binagaya ng isang napakagandang mukha. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo ngayon ay mas lalo po kayong gumaganda sa mga paningin namin dahil maganda ka na sa iyong panlabas, pati ang panloob ninyo ay napakaganda rin. At alam niyo po ba, madalang na lang sa mga tao ngayon ang may magandang mukha tapos maganda rin ang ugali. Pero ikaw po, doktora, nasa inyo na po lahat. Sa inyo na po mismo nanggaling ang tunay na kagandahan ng isang tao ay nasa panloob. Magandang kalooban ninyo. Tapos mapagkubaba pa po kayo. Di ang ganda-ganda nyo na pong talaga. At wag na po kayong kumontra, doktora. Wika ng isang pasyente roon at napatawa pa sa huling sinabi nito. Kaya napatawa na rin tuloy na mahina si Zera at marahang napailing-iling sa sinabi nito. Pagkuway nakangiting nagsalita. Sige na nga po, hindi na po ako kukontra dahil baka maisas pa po kayo ng dahil sa akin. Nagkatawanan tuloy lahat sila ng dahil doon. Pagkuway malumanay na nagsalita ulit si Zera. O sige na po, magpahinga na po kayo kasi tapos ko na po kayong i-check. Mamaya, babalikan ko po kayo for another round at sabihan ko na din yung mga nurse na palitan ng dextrose ninyo po. Magalang at nakangiting wika ni Zera sa mga ito na agad din namang sinang-ayunan ng mga ito at nagsipang higana sa mga hospital bed ng mga ito. Kaya na may mas lalong napangiti si Zera dahil doon at nagpaalam na sa mga ito bago marahang tumalikod palabas ng hospital room ng mga pasyente niyang yon. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakahakbang palabas, ay may mga narinig na siyang malakas na usap-usapan ng ibang nurse roon na napadaan sa kinatatayuan niya. Gosh, bahala na sila sa lalaking yun, nakakarating lang sa entrance ng hospital. Ayoko ang lapitan siya, ang baho niya kaya. Amoy tubig na sobrang dumi at punong-puno ng putik ang buong katawan niya. Naku, madudumihan lang ako. At isa pa, mukhang hindi naman niya afford ang ospital na to. Kasi mukha naman siyang pulubi. Kaya hindi ko sila lalapitan doon, bahala na sila. Maarting wika ng isang nurse na kilala pa talaga ni Zera kasi nasa department niya ito, kaya agad na nagsalubong ang mga kilay niya sa galit doon. Nakadagdag pa sa inis niyang paghagikgik ng pagsang-ayon ng isang kasama nitong nurse rin na sa kasamaang palad ay under din ang department niya. Ngunit imbes na pairalin niya ang nagpupuyos na kalooban niya para sa mga ito, ay mas pinili na lang niya na puntahan na lang ang lalaking yon at dihim na napasabi sa isipan na sanay makita niya pa ang lalaki o di kaya'y tinulungan naman sana ito ng mga nakakita rito, lalo na ng mga nurse na nasa information area. Ngunit matapos niyang nagmamadaling tumakbo patungo roon, nang makita ang lalaki parang nais maiyak at magwala ni Zera nang makita niya kung paanong hinayaan ng mga nakatingin ng mga nurse ang maruming lalaki na halos gumapang napapasok sa loob ng ospital at paungol na humingi ng tulong roon. Habang ang mga nurse ay tila nandidiring nagtulakan lamang doon kung sino ang tutulong sa lalaki. Kaya agad na sumiklab ang galit sa loob ng dibdib ni Zera bago nagmamadaling nilapitan ng kawawang lalaki habang nagliliyab ang mga mata sa galit na matigas na nagsalita sa mga sandaling yon. Ano ba kayo? Are you all blind and disabled? At lahat ba kayo may mga gold sa mga kamay para hindi mo lang magawang hawakan o lapitan ng lalaking to? Napaka-unprofessional nyo. And I just want to remind you all, makakarating to kay chairman para maturuan kayo ng leksyon. Ani ni Zera at pairap na tinulungan na makatayo ang lalaki bago ito inalalayan sa paglakad patungo sa emergency room doon. At kahit dumikit na sa puting doctor's coat niya at sa damit niya ang dumi ng lalaki at mga dugo mula sa katawan at kasuotan nito ay hindi niya alintana iyon. Pati nga mukha nito ay napuno na rin ng maruming putik at ang buhok nito. May mga sugat din ito sa katawan. Idagdag pa na hindi rin maipintang mukha nito dahil sa mga natamong cuts na hindi niya naman alam kung saan nanggaling. May napansin rin siyang mga pasa sa pisngi nito nang sulyapan niya ang mukha nito sa saglit. Kaya mas lalo tuloy na awat na bahala ang doktorang si Zera sa nakita niya.
Kaya nais niya nang magamot na ang lalaking pasyente sa lalong madaling panahon. Lalo na't napansin niyang nangihina na ito at halos hindi na nga makalakad ng maayos. At ang labi nito ay may sugat rin. Kaya naisip niya na kailangan na rin ng agarang panggamot bago pa ito mapaano roon. Kaya nang marating nila ang emergency room na yon, ay mabilis niya itong inilalayang humiga sa hospital bed at in-examine ito kaagad. At matapos niya itong ma-assess at mabigyan ng pangunang lunas at saka kinuna ng personal information, ay nilagyan na lang muna ni Zera ng puting kumot ang katawan ng pasyente para bihisa na ito upang mas maging maayos na itong tingnan roon. Dok, teka po, masakit. Halos pabulong na wika ng lalaki habang nakapikit pa. Kaya napatingin siya agad sa kamay niya na may diin na palang hinahawakan ng isang braso nito upang bihisan sana nito. Pagkuway na mula siya at nais mapatampal sa kanyang noon nang makita niyang nadiinan niya palang parte ng braso nito ay isang malaking pasa at sa pagmamadali niya ay hindi niya iyon napansin. Kaya mabilis na napakagatlabi siya at nagsalita agad roon na mahina. I'm sorry. Sige, dahan-dahanin ko na ha. Bibihisan na kasi kita. Malumanay na wika niya habang nahahabag talaga ang damdamin niya rito. Naisip niya kasi na baka pulubi ito o homeless lang. Base na rin sa gusot-gusot at butas-butas na t-shirt nito. Ngunit nang mapatingin siya na maigi sa balat nito ay parang gusto niyang mapasabi sa isipan na parang mali siya ng iniisip. At naisipan niya, parang ang kinis at ang puti yata ng balat nito na natatabunan lang ng mga maruruming putik sa kanyang katawan. O baka naman tamang hinala lang ako. Pero kasi parang kutis mayaman talaga siya eh. At ang mukha niya parang ang kinis pala. Natatabunan lang talaga ng mga putik kaya hindi masyadong halata. Ang weird. Nakakunot noong wika pa ni Zera sa isipan, ngunit agad siyang natauhan ng maramdaman niya ang marahang pagdampi ng mainit na palad nito sa kanyang kamay at tuloy-tuloy ang paghinga ng malalim bago mahinang nagsalita. Ako na pong bahalang magbihis sa sarili ko, Dok. Kaya ko na po. At isa pa po, babae po kayo. At lalaki pong pasyente ninyo. Hindi niyo na po ako kailangang tulungan pagdating sa bagay na to, Dok. Pero marami pong salamat sa tulong ninyo. Napakabait niyo po, sobra. Halos pabulong na wika ng lalaki habang nakapikit pa rin at lumunok roon kaya gumalaw tuloy ang Adam's apple nito. Mabilis naman siyang namula lalo na nang sinabi nito dahil hindi niya akalaing mabibigyan ito ng mali siyang pagtulong na iniisip niya para rito. Pero may punto naman ito. Kaya napatangu-tangu na lang na marahan si Zera sa sinabi nito. At ang sabi na lamang ni Zera ay, sigurado ka ba kasi baka hindi mo pa talaga kaya at nahihiya ka lang. Alam mo kasi minsan talaga ay darating talaga kami mga doktor mga nurse sa ganitong sitwasyon pag kinakailangan. Lalo na pag walang pamilya na matawagan namin sa mga gamit na makukuha namin sa mga unconscious patients. Kaya kami nang nagbibihis sa kanila para kahit papaano ay malinis na silang tignan at hindi na mukhang may sakit o may dinadamdam. Pero kung kaya mo talagang bihisan ng sarili mo ngayon, then okay lang din. Ang importante ay ma-examine na kita at mamaya din ibibigyan na kita ng gamot para gumaling ka na. So for now, tatawagan ko muna ang driver ko para mabilhan ka ng mga damit at ng mga kakailanganin mo dito. Akong bahala sa'yo, okay? Huwag ka nang mahiya sa pagkakataon to. Ani ni Zera, tinawagan na lamang ang driver niya at inutusan na ito. Ang lalaki naman ay tila ang lalim ng pagkakatitig sa mukha niya ng mga sandaling yon na para bang naaaliw ito o hindi makapaniwala na hindi niya maintindihan. Ang hirap kasing basahin ng ekspresyon ng mga mata nito. Magpahinga ka na muna saglit habang hindi pa dumadating ang driver ko. Saglit lang din at kukuha lang ako ng dextrose mo. Kakabitan na lang kita nun. Wika niya at umalis na nga. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya dala-dala ng dextrose at maingat na nilagyan na nga ito niyon. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na nga ang driver niya. Dala ang lahat ng inuutos niya rito. Marahil ay walang masyadong tao sa department store na pinuntahan ito at hindi mahaba ang pila kaya agad itong nakabalik. Kaya naman tiningnan niya ito at sinabihan ng, mukhang hindi mo kakayanin na magbihis ngayon na mag-isa kasi may dextrose ka na. Importante naman kasi na malagyan ka kaagad ng dextrose eh. So paano ba to? Sige, ganito na lang ha. May ipapadala ako dito na isang mabait na male nurse at siya nang ipapaasikaso ko sa'yo. Aalalayan kanya makapagbihis, okay ba yon? May kung ilang minutong nag-isip pa rito roon pagkuway bumuntong hininga at sumagot na mahina. Sige po, Dok. Salamat po. Kaya napangiti si Zera at tumugon.
Naku, walang anuman. Trabaho naman talaga namin yan. O siya, iiwanan na muna kita saglit ha. Lalabas na muna ako para tumawag na mag-a-assist sa'yo na male nurse para makapagbihis ka na. Aniya tumayo na nga sa pintuan ng emergency room at nang makakita ng isang male nurse ay tinawag niya ito roon. Tumalima naman agad ang nurse at magalang na yumuko ng kaunti sa kanya kaya sinabihan niya ito agad na alalayan ng kanyang pasyente at sinabihan pa niya nga ito ng at pagkatapos niya makapagbihis ay tumawag ka kaagad ng ibang kasama para alalayan din siya na makapasok sa hospital room natin dito para makapagpahinga na siya. Kailangan niya yon. Did you get all that? Agad namang tumango ang nurse at nagsalita. Yes po, Doc. Kaya napangiti agad si Zara ng mga sandaling yon at binalingan na ang kanyang pasyente. So, aalis na muna ako ha? Si Zayn ang bahala sa'yo dito. Don't worry, he's nice. Hindi nga lang siyang nakakita sa'yo agad kanina pagpasok mo rito. But anyways, I'll go ahead now. And by the way, ang bawat hospital room sa hospital na to ay may mga telepono sa loob. Kaya pag may kailangan ka, may telepono sa pader sa itaas ng magiging higaan mo mamaya. Tumawag ka lang doon if ever para ma-assist ka ng mga nurse dito. And don't worry, magtitino ng mga yon dahil napagalitan ko na sila kanina. Nakangiting wika ni Zara na naging dahilan upang makita niyang dahan-dahang pagmulat ng lalaki ng mga mata nito at ang dahan-dahang pagsilay ng mga matatamis at mapagpasalamat ng ngiti sa mga labi nito. Pagkuway habang tinititigan siya nito sa mga mata ay nagsalita. Salamat, Doc. Napakabait mo naman. At napakaganda mo po pala. Kahanga-hanga ka. Wika nito na mas kumiti pang lalo kay Zara bago muling pumikit roon at nahinga ng malalim habang may ngiti pa rin sa mga labi nito. Napatingin tuloy si Zara sa ibang direksyon at napatikim roon. Nahihiya kasi siya, lalo pat may isang nurse na nakarinig noon at baka kung ano pang isipin nito. At isa pa pakiramdam niya kasi ay naging gwapo ito bigla sa paningin niya dahil sa ngiti nitong yon at sa mga sinabi nito. Kahit hindi pa niya nakita ng lubos ang mukha nito. Pero bumuntong hininga na lamang si Zara roon at pilit na pinalis ang nararamdaman niyang yon para sa lalaking pasyente. Pagkuway napahinga ulit siya ng malalim bago ngumiti rito at nagsalita. Salamat sa papuri pero ganyan naman talaga ang trabaho namin bilang mga doktor at nurse sa isang ospital. Tumutulong sa mga pasyente namin. Sadyang makalimutan lang siguro ng iba kung ano ba talaga ang trabaho nila rito at responsibilidad. Kaya pasensya ka na sa naging behavior ng mga nurse kanina. Pasensya ka na din kung hindi ka nila agad natulungan. Napangiti naman muli ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na iyon isang matamis at mapagpasalamat ng ngiti, kundi isang napakamakahulugang klase ng ngiti. At hindi niya iyon matukoy kung ano. Pero pakiramdam niya ay hindi kaaya-aya ang kahulugan ng ngiting yon ng lalaki. Lalo na magsalita ito roon ng mahina habang nakapikit pa rin. Okay lang yun, Doc. May kalalagyan din sila. Kasi diba sabi mo po kanina, ipaparating mo yun sa chairman ng hospital na ito. Kaya magandang ideya yon. Gawin mo yon para maturuan sila ng leksyon. Napalunok naman agad si Zara ng dahil doon. Nagkatinginan pa nga sila ng nurse sa mga sandaling yon dahil ang totoo, tinakot niya lang ang mga ito upang magtanda na. Upang tumino na. Pero hindi ibig sabihin nun na itotohanin niya talaga ang kanyang sinabi kanina. At isa pa, baka masabihan siyang sip-sip. At ayaw niyang matagurian na ganon. Pinakaayaw niya yon. Kaya pilit na lang siyang tumawa na mahina at nagsalita na ng mga sandaling yon. Sige, alis na ako. Babalik ako mamaya at pupuntahan na kita sa magiging room mo. At sana pagpunta ko sa room mo mamaya para i-check ka at para painumin ka ng gamot ay medyo maayos ng pakiramdam mo. Kaya paalam na muna sa ngayon ha, magpahinga ka muna saglit. Babalik din ako mamaya. Malumanay na wika ni Zara na agad namang marahang nagpadilat sa mga mata ng lalaki bago nakangiting sumagot sa kanya. Okay, Doc, salamat po ulit. Isang matipid na ngiti naman at bahagyang pagtango ang isinagot niya rito bago tuluyang lumabas at naglakad na papuntang opisina niya. Pagkuway na pangiti siya at pakiramdam niya ay progressive na naman ang buong araw niya roon sa ospital. At para kay Zara ay isang major accomplishment na iyon para sa isang frontliner na katulad niya. Kahit sobrang pagod ang buong araw niya bilang doktor roon, masaya siya pag may natutulungan siyang mga pasyente. Lalo na nang may natulungan na naman siyang pasyente na tulad ng lalaking yon na labis na nangangailangan ng tulong niya kanina.
Napangiti na lang tuloy si Zera sa kahawalan habang inaalalang magandang ngiti ng lalaki bago natigilan at naiiling na lamang doon. Samantala, Dad, please, wag na po kayong maraming tanong. Okay lang po talaga ako. I mean, okay na po ako ngayon. So please, Dad, kayo na pong bahala sa bills ko dito soon, ha? Nasnatch ang mga gagong yun ng wallet ko eh. At isa pa, hindi ako pwedeng mag-bank transfer ngayon kasi medyo namumulubi pa ako. So wika ni Sean sa kanyang ama sa kabilang linya habang isinuot niya ng isang pajama roon na pinabili raw ng maganda at mabait na doktora para sa kanya, sabi na naghatid noon kanina. Napangiti tuloy na matamis si Sean dahil doon. Okay, I'll do it. May uutusan lang akong tao para magbayad ng bills mo dyan. Wika ng kanyang ama na agad namang tinanguan ni Sean bago sumagot rito. That's way better, Dad. Thanks a lot. Mula sa puso na wika ng binata sa ama. Nagtanong naman ito agad sa kanya roon. Pero iho, bakit ba kasi hindi ka na lang dumiretso sa kondo mo? Napabuntong hininga naman si Sean bago sumagot. Dad, they got my car too. Dinamay pa na nahimik kong sports car. Kakainis. Buti na lang at malapit lang ang ospital kaya inipon ko na lang lahat ng lakas ko para makapunta dito. Iiling-iling na maktol na lamang ni Sean ang mga sandaling yon. Okay, so what are we waiting for? Ipapapulis na natin sila kung ganon. Narinig ni Sean na wika ng ama. Napangiti naman agad ang binata sa sinabi nito sabay sagot ng, Dad, wag na. Hindi nakakaangas yan. At baka isipin nila na duwag ako kaya umaasa na lang ako sa pulis. Ayoko ang pagtawanan nila, Dad. Isang malaking kahihiyan yan sa pagkatao ko. Sa pagkalalaki ko, Dad. Kaya nga kahit halos gumapang na ako kanina, makarating lang dito ginawa ko. Hindi ako dumiretso sa police station sa malapit. Dito na ako dumiretso para magamot na ako kasi sobrang sakit ng katawan ko. At baka maubusan pa ako ng dugo dahil sa mga sugat ko. Kasi sabi ko nga kanina, lalim ng mga sugat ko dahil ginamitan nila ako ng parang matigas na bakal sa kamao nila. At mabuti na lang kasi malapit lang to doon sa bar na yon kung saan ako pinagtutulungang bubugin ng mga hayop na yon at tinumba pa ako sa putikan hindi kalayuan sa bar. Mga ungas talaga. May araw din sila sa akin. But don't worry, Dad. Ngayon okay na ako. Inasikaso ako na maayos sa isang doktora dito sa hospital. Wika ni Sean at napangiti pa pagkatapos. Naalala tuloy niya ang mukha ng doktora. Ang ganda-ganda talaga ng maamong mukha nito at mas lalong na-enhance ang kagandahan nito kapag ngumingiti. Actually, tingin niya crush na nga ito. Kaya lang naisip niya baka may boyfriend ng babae o hindi kaya asawa. Sa ganda ba naman ng doktorang yun ay walang magbabalak na imay nito agad? Naisip tuloy ni Sean. At nangakmang magsasalita pa ulit ang kanyang amay, mabilis na niyang in-off ang kanyang cellphone at magmamadaling ilagay sa ilalim ng una niyang marinig niyang marahang pagkatok mula sa labas ng pintuan. Kaya inisip niya kaagad na ang doktora na iyon. Ewan ba niya pero ayaw niyang malaman nito na may mataas na estado siya sa buhay dahil pakiramdam niya ay parang gusto siya nitong pakitaan ng kabaitan lagi. Para kasing awang-awa ito sa kanya kanina. At kung ang awa nito magiging dahilan upang maging magkaibigan sila kahit saglit lang sa loob ng hospital, ay willing siyang magpanggap na kaawa-awa talaga para lang mas bigyan pa nito ng atensyon doon. Napangiti tuloy si Sean dahil doon at mas lalong napangiti na maluwag nang makumpirma niyang ang maganda at mabait na doktora na nga ang bisita niya ng mga oras na yon. Hi! Kamusta ka na? Kamusta na ang pakiramdam mo? Nakangiti ngunit tila naaasiwang bungad agad nito sa kanya pagkapasok nito sa loob at sinek pa kaagad ang dextrose niya bago maisinulat sa daladala nitong chart. Ngumiti naman agad si Sean bago sumagot rito. Okay lang po, Doc. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Isang ngiti at simpleng pagtango naman ang panimulang naging pagtugon nito sa kanya bago tumikim ulit na tila ba may gusto itong tanggalin na bara sa lalamunan nito bago nagsalita roon. Mabuti kung ganon. So for now, stay ka muna kasi i-check na muna kita. Tumango naman agad si Sean sa sinabi nito at nakiramdam na lang muna siya rito at saka hinintay matapos ang ginawa ng doktora. At nang matapos siya ay saka naman inasikaso ito. Pagkuhay matapos ang ilang minutong katanungan tungkol sa pakiramdam niya ng mga sandaling yon, ay mahina itong tumikim bago malumanay na nagtanong ito sa kanya.
Ano nga palang gusto mong kainin? Gusto mo ba ng prutas? At kung anong prutas bang gusto mong kainin, bibilhin ko para sa'yo. Nakangiting wika ng magandang doktora na ikinamangha talaga ni Sean. Ngayon pa lang siya nakatagpo ng isang doktora na kasing bait ito. Napansin talaga ng binata na tunay ang kabaitang pinakita nito, hindi peke. Ngunit ang mas napansin niya talaga ay ang reaksyon nito pagpasok kanina sa kwarto niya. Para itong nakakita ng multo roon. Parang gulat na gulat ito sa kanya sa naging transformation niya matapos makapag-ayos ng sarili. Naisip tuloy ni Sean na marahil ay dahil siya lang nito na pagmasang mabuti ang mukha niya. Parang gusto tuloy niya mapangiti ng matamis nang maisip na baka napupugian na ito sa kanya o ano. Nakakabaklaman pero parang kinilig tuloy ang katawang lupa ni Sean sa naisip. Pagkuway nais tuloy niya mapailing roon na mapagtanto na baka nag-assume siya. Kasi baka nanibago lang talaga ito sa itsura niya. Kaya gano'n na lang ang gulat na nakarehistro sa magandang mukha nito kanina nang makita siya. Pero kung gano'n nga, bakit hindi ito makatingin sa kanya na maayos ang ilang minuto pagkatapos? Nagbalik naman agad ng naglakbay na diwa ng binata nang marinig niya ulit ang boses nito roon. Mr. Sanchez, uulitin ko po, may gusto po ba kayong kainin? Kasi bibilhin ko po para sa inyo, ako na pong bahala. Nakangiting untag nito sa kanya na naging dahilan upang mapatingin at papatitig siya sa mga mata nito. At oo, Sean Sanchez ang ibinigay niyang impormasyon niya rito kanina, malayo sa tunay na apelyido niyang Castallejo. Ayaw niya makilala siya nito, at isa pa baka magkabulilyaso pa pag may malaman nito tungkol sa pagkatao niya. May pinoprotektahan siyang imahe, at dahil pasaway siya, ayaw niyang masangkot ito dahil sa kanya. Kaya na may sumagot na lang si Sean ng, wala po Dok, busog pa po ako. Salamat po sa kabutihan ninyo. Nakangiting sagot ni Sean rito. Hindi naman ito sumagot agad, bagkos ay napansin ng binata na parang pasimple nitong tinitigan ang mga braso niya pabalik sa mukha niya. Pagkuway, umiwas ito ng tingin at akmang magsasalita na, ngunit naunahan niya ito roon. Bakit po Dok? Ano pong iniisip ninyo? Nakangiting tanong niya rito. Agad naman itong namula pagkuway tila nahihiyang sumagot. Wala sa bokabularyo kong magsinungaling kaya sana hindi mo mamasamain ang sasabihin ko pero kasi hindi ko maiwasang magtaka Mr. Sanchez. Kanina kasi ang tingin ko sa'yo ay isa kang pulubi na pinagtripan bugbugin ng ilang mga tambay sa kanto pero nang makita na kita ngayon na ganyan ang ayos mo at nakita ko na ng mabuti ang balat mo parang gusto ko tuloy isipin na mali ako ng akala. Agad namang nalaki ang mga mata ni Sean sa narinig. Pagkuway mabilis siyang naghanap ng isasagot at saka nagsalita. Kasi po Doc, ang totoo niyan ay waiter po talaga ako. At syempre po pag ganyan ang trabaho mo, kailangan mo ring alagaan ang sarili mong katawan para naman presentable kang tingnan sa mga customers mo. At dahil binata pa po ako ay nabibili ko po ang mga murang gamit na gusto ko po. Tulad ng pampaputi ng balat para marami po akong ma-attract ng mga customers. Siyempre po, pati din naman kami mga lalaki, maaari din naman pong mag-alaga ng balat namin po, 'di ba? At ginagawa ko naman po to para maka-attract po ng customers. Tapos yung mga customers pa na yun, naging regular customers ko na. Kaya todo din ang pasasalamat na may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ko po. Malaking karangalan na din po yun sa akin, Doc. Kaya lang po napagtripan ako kagabi ng mga adik sa kanto. Inisnatch ang pera ko at cellphone, tapos binugbog pa ako. Hindi nila alam na 200 na lamang ang laman ng wallet ko na yon. Wika pa ni Sean at pinalungkot pa ang tono ng kanyang boses at ang ekspresyon ng kanyang muka. At nagtagumpay naman siya dahil nakita niya agad ang pagkahabag sa magandang mukha nito bago sumagot. Diyos ko, katakot-takot naman pala talagang sinapit mo. But don't worry, okay ka naman na ngayon. Ang kailangan mo na lang ay magpahinga, okay? At pag nakalabas ka na ng ospital ay mag-iingat ka na sa susunod, ha? Para hindi ka na mapagtripan ulit ng mga tambay. Nga pala, namumukhaan mo ba sila? Para masumbong natin sila sa mga pulis. Halatang nag-aalalang wika nito na naging dahilan upang tila biglang magkaroon ng barang kanyang lalamunan dahil sa nararamdaman niyang konsensya. Napatitig tuloy siya sa pagkaganda-gandang mukha nito. At sa pagkakataong yun ay napagtanto niyang hindi na dahil sa may pinoprotektahan siyang imahe mula sa publiko kaya gusto niya magpanggap na hindi mayaman. Kundi dahil na rin sa gusto niyang sukatin kung hanggang saan ang kabaitan ng doktorang nasa harap niya ng mga sandali yon at punong-puno ng pag-aalala
Ang magandang mukha na nakatingin din sa mukha niya ng mga sandaling yon. Gusto niyang sukatin ang pagkatao nito. Kung hindi ba talaga ito katulad sa mga babaeng nakilala niya na bukod sa mukha niya ay pera lang ang habol sa kanya. Tulad ni Chelsea, kasi gustong gusto niya talaga ito. Bukod kasi sa maganda na mabait pa. Kaya talagang hangang-hanga siya rito. Kaya gusto niyang linawin muna ang maliit na detalye sa personal na data ng crush niya bago niya ito ligawan. Iyon ay kung single pa nga ito. Napangiti tuloy siya sa naisip at sumagot na sa tanong nito. Wag na po, Doc. Kasi hindi ko naman po matandaan ang mukha nila. At saka pinapatawad ko na po sila. Wika ni Sean na tumikim bagong initian nito lalo roon. Ang doktora naman ay parang biglang nahiwagaan sa naging sagot nito bago ito tumugon roon. Well, that's good. Mabuti kung ganon. At pasensya ka na kung naging ganito ang reaksyon ko. Nabigla lang kasi ako. Kasasabi mo lang kasi kanina na may kalalagyan ng ibang nurse dito na hindi mo lang nag-abalang tulungan ka kanina na parang gusto mong magiganti sa kanila. Kasi akala mo gagawin ko talaga yung pagbabanta ko sa kanila kanina where in fact tinakot ko lang naman talaga sila para magtanda na. At pinapatawag ko na sila kanina at pinagsabihan ko na nagsorry naman na sila sa akin at nangakong hindi na yung gagawin pa ulit. Para hindi na yun makarating sa chairman ng hospital na to na pinagtatrabahuan namin ng ilan ng taon. So that's it. Yan ang rason kung bakit nabigla ako sa sinabi mo na pinatawad mo ng mga lalaking yun samantalang kanina parang ibang naging reaksyon mo. But anyways, base lang naman yan sa napansin ko. And forgive me if nagkamali man ako ng akala. At nagpapasalamat na rin ako kasi naisipan mo na magpatawad at ipagpasa Diyos na lang lahat. Sukat sa sinabi yun ng doktorang kaharap, ay hindi na mapigilan ni Sean ang iwas ang tingin niya mula rito. Nahihiya kasi siya kasi akala niya hindi nito nahalata ang mga kilos at salita niyang yon. Grabe pala ito sa obserbasyon at prangka pa itong magsalita. Yung tipong alam mo talaga ang bawat salita na lumalabas mula sa dibdib nito ay totoo talaga at hindi sugar-coated. Hindi katulad ng ex-girlfriend niya na halatang kaplastikan lang lahat ng sinasabi at pa-victim pa. Nais tuloy mapailing ni Sean sa naisip at mas trumipli pa tuloy ang paghanga niya rito. Iyan kasi hinahanap niyang personalidad ng isang babae. Yung hindi plastic magsalita. Yung totoo lahat ng sinasabi. Kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili na sagutin na ito roon. Kaya nga po, Dok, nagpapasalamat din po ako kasi naisipan ko nang magpatawad. Naimpluwensyahan mo kasi ako sa kabaitan mo kaya gusto ko na rin baguhin ang sarili ko ngayon para maging mabuting tao na rin ako kagaya mo. Nakangiting wika pa ni Sean rito na ikinangiti na rin ito. Pero syempre, hindi totoo ang sinabi niya rito kasi babalatan pa talaga niya ng buhay ang mga hinayupak na grupo ni na Jacob. Mag-antay lang ang mga ito na magkita silang muli kasi hindi uso sa kanya ang salitang pagpapatawad. At naisipan niya, ako magpapatawad? No way in hell. Magtutuos muna kami kahit sa impyerno pa kami umabot ng mga hayop nila. Pero dahil gusto kong bumangong pangalan ko sa'yo, Doc, syempre papretend muna ang pogi ngayon. Baka mabad siya agad Liligawan pa kasi kita. Maganda kong doktora. Nais mapangiti na wika ni Sean sa isipan bago napagdesisyon na natanungin na ito ng isang katanungan sa isipan niya na gusto niya nang bigyan ng kasagutan. Kaya na may mahina siyang tumikim roon at pa-cute ng initian ito bago nagsalita roon. Doc, may asawa ka na? Nakita naman ni Sean agad na pakurap ang magandang mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya matapos niyang lakas loob na itanong ngayon dito. Pagkaway pigil na pigil niya ang hininga at nag-antay sa isasagot nito nang makita niya ng bumukas sarado ang manipis at mapupulang mga labi nito hanggang sa sumagot na nga ito ng mahina roon. Wala pa. Bakit mo nga pala na itanong? At nang marinig ang sagot nito ay agad itong tinanong ulit. Boyfriend po, Doc. Meron ba? Nangingiting tanong niya rito. Na agad na maikinapul agad na magkabilang pisngi nito at napaiwas ang tingin sa kanya. Napakagat tuloy si Sean sa pang-ibabang labi niya agad dahil sobrang nakukyutan siya rito sa ginawa nitong yon. Parang gusto niya tuloy itong halikan at bahala na pagsampalin siya nito agad. Sobrang na-attack na kasi siya rito Pero syempre hindi niya gagawin yon. Mababad shot siya panigurado. At ayaw niya kayang mangyari yon. Kaya nakangiting nag-antay lang siya ng isasagot dito hanggang sa nakita niya na itong marahan na tumingin sa kanya ulit at nakataas pa ang kilay na nagsalita. At ano naman ngayon sa'yo kung wala akong boyfriend?
Sinuklian naman niya ng halatang kunwari lamang na pagtataray nito roon ng isang pagkatamis-tamis ng ngiti sa kanyang mga labi bago tumungo rito. Masaya ako, syempre. Kasi gusto kita. At gusto kitang ligawan. Kung pwede lang sana, Doc. Aniya tumikim dahil pakiramdam niya ay kinabahan siya bigla sa magiging sagot nito. Pagkaway na palunok ng binata nang tila hindi ito makahuma agad sa tanong niya rito. Pinakatitigan pa siya nito mabuti. Mula sa mga mata niya hanggang sa buong mukha niya. Na tila ba hindi talaga ito makapaniwala sa naging tanong niya. Pagkaway ngumiti ito sa kanya at sumagot. Yes, I don't have a husband and most of all, I don't have a boyfriend. But sad to say, I'm still not open for a new relationship yet. At isa pa, we're still strangers, Mr. Sanchez. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Yet, here you are saying na gusto mo ako at gusto mo akong ligawan na para bang ilang araw na tayo nagkakilala ni hindi mo pa nga alam ang pangalan ko at background ko. So I'm sorry to say but I find this hilarious. Kasi parang ang dali lang sa'yo na manligaw sa isang estranghero at halatang sanay na sanay ka na sa gawain to. So let me just ask you, babaero ka ba? Seryosong wika nito at tanong nito sa kanya na naging dahilan upang siya naman ang hindi magawang makapagsalita agad ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay para siyang sinampal ng ilang libong beses sa sinabi nito dahil yun ang pinakaunang beses na may babaeng nang-reject sa kanya at personal pa siya sa pagtanong kung babaero ba siya. Kaya na may napahagod na lamang si Sean sa kanyang batok at nagsalita. Pasensya ka na kung medyo naging bastos ako sa paningin mo pero sadyang gusto lang talaga kita kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama at hindi ko man lang naisip na baka ikakagalit mo yon. Kaya pasensya ka na ulit, Doc. Hindi na po mauulit. At hindi po ako babaero, Doc. Sadyang naging aggressive lang siguro ako kaya nasabi ko yun agad sa inyo na sobrang gusto ko po kayo. At alam ko pong luma ng linyang to pero gagamitin ko pa rin po sa'yo kasi totoo naman iba ka kasi sa lahat ng babaeng nakilala ko. Iyon lang, Doc. Nahihiya at bukal sa puso niya sabi. Kasi halata talaga sa magandang mukha nito na hindi nito nagustuhan ang sinabi niyang yon. Ang dating kasi ay parang naging presko patuloy ang pagkakasabi niya noon kasi agad niyang sinabi na gusto niya itong ligawan. Kaya nais niya tuloy sa pakin ng sarili dahil sa katangahan niya na sa buong buhay niya ay siya ka pa lang talaga lumabas at sa harap pa mismo ng babaeng labis na nagugustuhan niya. Bad trip. Nais mapahilamos sa mukha na wika na lamang ni Sean sa isipan. Iwas na iwas pa naman siyang huwag mabadshot pero nangyari pa rin pala. Parang gusto niya tuloy iuntog ang ulo niya sa pader ng ilang ulit hanggang sa maamnesia na lang siya upang mawala ng hiya na nararamdaman niya ng mga sandaling yon habang kaharap ang crush niya. Pagkuway na tauhan na lamang siya nang marahan siya nitong tapikin sa kanyang braso at nagsalita. Okay na yon, pinapatawad na kita. Nabigla lang kasi talaga ako kasi first time kong tanungin at sabihin ng gano'n ng mga pasyente ko. So sorry din kung natanong kita kung babaero ka ba. I guess I was completely out of the line too, so again, I'm sorry as well. Wika nito at nginitian siya nito ng matipid. Napahagod naman ulit si Sean sa kanyang batok at nahihiyang gumanti ng ngiti rito. Pagkaway nagsalita na rin siya ng mahina roon. Naku, wag mo isipin yun, Doc. Kasalanan ko naman Pero at least nasabi ko ng nararamdaman ko sa'yo. At least aware ka na roon. Kaya masaya na rin ako kasi nasabi ko sa'yo ang nararamdaman ko kasi gumaan na rin yung pakiramdam ko. Ganito kasi talaga ako, Doc. Pasensya na. Gusto kong sabihin agad kaysa patagalin pa at magsisi rin ako sa huli kasi nang magkaroon ako ng tsansa, hindi ako kumilos agad. Kaya para sa akin, mas maganda pa rin na maging straightforward minsan. Kaya humahanga ako sa'yo ng labis kasi yan ang isa sa mga gusto kong personalidad ng isang babae. Ang prangka ko magsalita. Pero salamat pa rin po, Doc. At hindi mo po ako prenangka ng todo-todo at hindi ka nagpakita na galit ka sa sinabi ko. Pinakita mo pa rin na mabuti kang tao at tunay kang profesional kung makipag-usap sa ibang tao. Kaya saludo po ako sa iyo dahil dyan. Wika pa ni Sean. Sumaludo pa ito habang may matipid na ngiti sa kanyang mga labi. Napatingin naman ito sa mga labi niya at parang gusto niyang mapakunot ang noo na makita niya na tila naaasiwa naman ito sa mga sandaling yon. Kasi agad itong nagbawi ng tingin at napatikim bago nagsalita. Okay, natutuwa ko at naging malinaw ng lahat sa pagitan natin, Mr. Sanchez. At sana'y maging magkaibigan tayo pagkatapos nito.
Dahil bukod sa gusto kong makatulong sa mga pasyente namin dito ay gusto ko ring maging kaibigan kayo upang maramdaman nyo na kahit sa kabila ng karamdaman nyo at problema ay hindi kayo nag-iisa at karamay nyo rin po ako kahit papaano. Okay lang ba sa'yo yon, Mr. Sanchez? Nakangiti na wika nito sa kanya sa kalagitnaan ng sinabi nito. Nabuhayan naman agad ang loob si Sean pagkarinig niya na pwede pa rin pala silang maging magkaibigan ng babaeng nagugustuhan niya. At ito pa mismo ang nag-offer ng friendship sa pagitan nila, kaya napangiti agad ang matamis si Sean dito at inilahad ang kamay niya dito bago nagsalita. Kung gayoy simula ngayon ay Sean na lang itawag mo sa akin, Doc, para mas hindi talaga tayo magkaasiwaan sa isa't isa pagkatapos nito. Saglit naman ito napaisip roon. Pagkaway matapos ang ilang segundo ay unti-unti na rin sumilay isang matamis na ngiti rin sa mga labi nito bago marahang tinanggap ang palad niya at saka magiliw na nagsalita roon. Okay, Sean, kung yan ang gusto mo. At tawagin mo na rin akong Zera kung ganon. Makabawi mo lang ako sa pang to turn down ko sa'yo. But don't worry, alam ko makakatagpo ka rin ng babaeng para sa'yo. Soon. And I wish you all the best for that. Napangiti naman si Sean sa sinabi nito at matapos pisilin ang marahan ng kamay nito ay marahan niya ng binitawan iyon bago sumagot. Salamat, Zera. Magmula ng mga sandaling yon ay naging magkaibigan na nga sila Zera at Sean. Hindi pa rin niya sinasabi rito ang katotohanan kung sino talaga siya dahil baka magalit na ito sa kanya sa pagsisinungaling niya at baka isipin nito na baka pinagtitripan lang niya ito. Kaya pinangatawanan na lang niya ang pagpapanggap niyang iyon para maging magkaibigan pa rin sila. Tuloy-tuloy din ang pag-aasikaso ni Zera sa binata hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling roon at ang mga sugat niya. Kaya matapos ang 3 araw na pananatili sa hospital, ay sinabihan na siya nito na pwede na siyang i-discharge roon na sobrang ikinatuwa naman ni Sean dahil sa wakas ay magagawa niya ng ilang araw niya ng pinanabikang gawin ang makapaghiganti na sa wakas sa grupo ni Jacob. Nais tuloy mapangisin ang binata sa naisip habang inaantay ang pagbalik ni Zera sa loob ng kanyang silid. Tapos na nitong tanggalin ng dextrose niya at ang sabi pa nito ay maghintay lang daw muna siya dahil may aasikasuhin pa ito at babalik din daw ito pagkatapos dahil may importanteng sasabihin sa kanya. Ewan niya kung ano yon kaya hinintay niya lang ito roon. Ngunit hindi pa man lumipas ang ilang minuto mula sa pag-alis nito ay biglang nagring ang cellphone niya at agad na nangunot ang noon niya ng binata nang makita niya ang pangalan ng kanyang inang nakarehistro sa screen ng kanyang cellphone ng mga sandaling yan. Hello, Ma? Nagtatakang bungat agad ni Sean dito na agad namang sinagot nito ng, Hello, Iho! Where are you? Nandito si Chelsea sa bahay ngayon. Gusto ka raw niyang makausap. Agad naman nagsalubong ang mga kilay ni Sean dahil doon at nagtatagis ang mga bagang na nagmamadali ng umalis sa hospital room na yon. Nais namang mandumo ni Zera nang biglang makita niyang umalis na si Sean mula sa hospital room nito. Mabilis siyang pinuntahan ito kanina roon nang malaman niyang bayad na pala ang bills ni Sean sa hospital. Siya na kasi ang magbabayad sana kasi naaawa siya rito ngunit nagulat na lamang siya sa nalaman na may nagbayad na raw ng bills nito kanina at ang pakilalang amo raw ni Sean. Nabalitaan raw nitong nangyari sa binata at may nakakita raw talaga sa nangyari na kilala ni Sean at alam kung saan ito nagtatrabaho kaya lang ay hindi ito tumulong kasi baka raw madamay ito sa nangyari. Kaya pinili na lang raw nitong manahimik at dahil sinalakay na ng konsensya sinabi nito ang nangyari sa amo ni Sean kaya naman mabuti na lang at naabutan pa nito ang binata sa ospital. Kaya ito na raw ang nagbayad ng bills ni Sean sa ospital. Sabay, alis na raw nito agad dahil baka raw malaman pa yun ni Sean at mahiya pa raw ang binata pag nakita ito at malaman kung sino ang nagbayad. Nung nagmamadaling lumabas naman daw si Sean kanina ay nagtanong ito kung magkano daw ang bills nito. Kaya agad sinabi ng nurse roon na okay na daw ang bills ng binata. Kaya nagulat daw ito at nagtanong pa raw kung sino ang nagbayad. Kaya hindi na raw sinabi ng nurse kasi yan daw ang bili ng amo ni Sean na huwag sabihin. Kaya matapos raw magpasalamat ng binata, ay nagmamadaling umalis na raw ito agad doon. Napabuntong hininga na lang tuloy si Zera at napaisip. Ni hindi mo lang naalala na sinabihan ko siya na maghintay lang kasi may aasikasuhin pa ako. Ang bills niya sana. Tapos ihahatid ko pa sana siya sa bahay niya o kung saan man siya nakatira. Pero hindi niya naman ako hinantay. Tapos sasabihin niya na gustong-gusto niya ako pero sa simpleng sinabi ko hindi man lang niya magawa. Pabuntong hiningang wika na lamang ni Zera at napatingin sa kawalan habang marahang isinandalang likurang bahagi ng katawan niya sa sandalan ng kanyang recliner. Pagkaway nagpatuloy siya sa pagsasalita sa kanyang isipan.
At ano naman kaya ang dahilan kung bakit nagmamadali siyang umalis kanina? Yun kasing sabi ng nurse may emergency na naman kaya nangyari sa buhay niya. Ano na naman kaya nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Zera sa kanyang isipan at napapikit na hinilot na lamang ang kanyang sentido bago napahinga ng malalim roon. Pagkuway ipinagdasal na lang niya na sana'y nasa mabuti itong kaligayan ng mga sandaling yon at kung ano man ang problema nito ay sana'y masolusyonan na. Nais rin niya magpasalamat sa amo nito sa kabutihan ng puso nito sa pagtulong kay Sean. Pagkuway naisip ni Zera na baka hanggang doon lang niya pwedeng makilala at makasama ang bagong kaibigan na si Sean. Baka hanggang doon lang ang pagkakaibigan nila sa araw na yon. Hindi alam ng dalagang doktor kung bakit may nararamdaman siyang may kung anong kalungkutan sa loob ng dibdib niya sa isiping yon. Pero naisip niya na kailangan niya pa rin tanggapin na may mga tao talagang biglaan na lang ding aalis sa buhay ng isang tao. Nangihinayang lang siya dahil aaminin niyang sobra siyang natuwa nang sabihin nito sa kanya na gusto siya nito at gusto niya itong ligawan. At kahit nasa isip niya na masyado naman yata itong mabilis at prinangkahan na ito ay lihim na natuwa pa rin siya sa confession nito at kahit papaano'y umaasa siya na baka mangyari talagang gusto nito pag magtagalang pagkakaibigan nila at mapatunayan niya na mabuti talaga itong tao at hindi tulad ng ex-boyfriend niya. Pakiramdam niya kasi may mabuti rin itong puso. Pakiramdam niya lang naman. Kaya gusto niyang mapatunayan sana iyon kasi ilang buwan na rin naman silang break ni Harris. At total may bago na rin naman ito kaya may karapatan na rin naman siguro siyang sumaya. Ngunit napabuntong hininga na lang si Zera sa isiping yun at napasabi ulit sa isipan. Pero hindi ako nabigyan pa ng pagkakataong kilalanin pa siya ng buong buo. Kasi umalis na siya nang walang paalam. At hindi mo lang nag-iwan ng paraan upang makapag-communicate kaming dalawa. Kung tinuring niya talaga akong kaibigan o kung talagang may gusto siya sa akin. Pero mukhang hindi naman totoo ang sinabi niya sa akin kasi iniwan na lang niya ako bigla and that's just so painful for a woman like me. Kaya bahala na siya. Hindi ko na lang siya iisipin at kakalimutan ko na siya. Total ilang days lang naman kami nagkakilala at hindi pa naman malalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. So alam kong makakalimutan ko din ang tulad niya. Makakalimutan din kita, Sean. Makakalimutan din kita. That's for sure. Determinadong wika pa ni Zera sa kanyang isipan at muling napabuntong hininga na lamang roon. Why are you here? Nakataas ang kilay na bungad agad ni Sean sa ex-girlfriend na si Chelsea na ngayon ay biglang namuo agad ang mga luha habang nakatingin sa kanya matapos siyang makapasok sa maluwag na lang sala sa mansyon. Lihim naman na nagpasalamat si Sean nang umalis ang mommy niya pagkarating niya sa mansyon dahil bibisitahin daw nito ang mga kaibigan nito. Sa isip kasi ni Sean, kung sakaling magwala si Chelsea roon dahil ugali naman talaga nito iyon, ay hindi ito maririnig ng kanyang ina. Pagkuway na numbalik na ang naglalakbay niyang diwa nang makita niya nagsimula ng kunwari itong humikbe roon. At nais niyang masuka sa kadramahan nito dahil umiiyak na ito pagkatapos at hindi lang yon, humagulhol pa bago nagsalita. Gosh, I'm so sorry sa ginawa nila kuya sa'yo, Sean. Kung alam ko lang na hahanapin ka nila agad at bubugbugin after ko magsumbong sa kanya that you already broke up with me, sana hindi ko na lang ginawa. Kasi I never thought naman na magagalit si kuya ng ganun sa'yo. Paiyak-iyak pang sabi nito na kaagad na ikinaismid ng binata pagkuway sumagot. Oh, shut up and please, spare me with your drama. Alam ko namang sinadya mong magsumbong sa kanya para magalit siya sa akin. At alam ko naman kung bakit. Kasi iniisip mo siguro na baka makipagbalikan na ako sa'yo pag magagalit na siya sa akin. At pag natakot na ako sa kanya. That's funny, Chelsea. Dahil hindi talaga tumatay yung balahibo ko sa kuya mong maangas lang dahil may mga kasama. Pero pag wala, daig pang basang sisiw kung umasta. Pero itong tandaan mo, at pwede mo rin tong sabihin sa kuya mo, na pag magtatagpo ang landas namin muli, sisiguraduhin ko na siya naman ang pakakainin ko ng putik at sasaksakin ko sa likuran hanggang maubos ang dugo niya sa katawan at hanggang hindi na siya makahinga pa. At ikaw, lagi mo ring tatandaan na kahit ilang sumbong pang gawin mo sa kuya mong ugok, hindi na kita muling babalikan pa. Kasi bakit ko naman babalikan na isang tulad mo na tahasang pumatol pa sa iba habang may karelasyon pa? Ano ako, tanga? Tapos kitang-kita ko pa kayong dalawa ni Jinx. Sa mga mata ko mismo na pumasok kayo sa isang motel. Bilib din ako sa'yo, Chelsea. Kasi nakuha mo pa talagang pumunta dito matapos ang lahat ng ginawa mo. And for what, Chelsea? For me to come back into your life again? Haha, no way in hell.
Kaya mas mabuti pa siguro na bumalik ka na lang doon sa lalaki mo at bantayan nyo na lang bawat kilos nyo na hindi kayo mabuking ni Jacob at sa sarili niyang mga mata. Dahil pag nangyari yon, paniguradong hindi nasisikatan ng araw yung si Jinx. At nga pala, sasabihin ko rin pala sa'yo to. Hindi dahil sa'yo kaya ako binugbog ng duwag na kuya mo at ang mga duwag ring miyembro niya. Kundi yun ay dahil sa pagsabi ko sa kanya na hindi ka santa. Para isipin niya na wala ka rin mali at kailanman na hindi gagawa ng mali. At sinabi ko pa sa kanya na kung santa ka, bakit ikaw pa mismo nagpumilit na maging tayo noon? Sinabi ko rin na bakit papansin ka ng papansin sa akin noon to the point na ikaw na mismo ang pumupunta sa kondo ko kahit hindi pa naman tayo. At sinabi ko din sa kanya na yan ba talagang ugali ng mga santa na karapat dapat sa isang patong-patong na tiwala? Tapos pag nakatalikod ako kung sino-sino na lang ang sinasamahan lalaki. Tulad ni Jinx. Kaya nagalit siya sa akin. Idagdag pang sinabihan ko rin siya na kahit bugbugin niya ako, lalapitan pa rin ako ng mga babae. At kababaliwan tulad mo. At kailanman na hindi niya ako masasapawan sa bagay na yan. At doon na siya nagalit sa akin. Talaga naman kasing totoo lahat ng sinabi ko. Bawat salita at bawat detalye, mariing wika ni Sean na napabaling na lang bigla ang isang pisngi niya sa kabila nang bigla siyang sampalin nito ng malakas at tumaas baba ang dibdib at saka mariin pang nakakuyong pang mga palad na binulyawan siya. What the? Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nanlalalaki. Kasi sa 1 year na relationship natin, ni minsan na hindi mo malang ako ginalaw at every time na nag-i-insist ako, ayaw mo. At para ka pang nandidiri sa akin pag tinatanggihan mo ako. But just to be fair with you, dahil sa pananakit mong to sa akin, I just want you to know na pineperahan lang kita. At kung hindi ka lang gwapo at mayaman, hindi ako magpapakababang lumapit sa'yo, no? Kaya huwag kang masyado magmataas kasi baka mag-iskandalo ako at dudungisan ko ang pangalan ng ama mo. Di ba yan ang ayaw na ayaw mong mangyari? Ang magkaroon ng markang pangalan ng ama mo, ng buong angkan mo. At ang gusto mo lagi ay nasa mataas ka para lagi silang proud sa'yo kahit hindi mo kaya. Kinakaya mo para maging proud lagi ang napaka-perfectionist na pamilya mo, lalong-lalo ng daddy mo. Kaya huwag kang masyadong hambog magsalita laban sa akin dahil isang pitik lang ng daliri ko kayang-kaya kitang pabagsakin. At hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang pangalan ng ama mo. Iyan ang pakatatandaan mo. Galit na galit at nanilisik ang mga matang bulyaw nito sa kanya. At mabilis na padabog na nag-walk out roon. Kaya na may iiling-iling at pabuntong hiningang pabagsak na umupo na lamang si Sean roon sa single couch na nasa sala at napapikit roon ng mariin bago hinilot ang kanyang mga daliri ang magkabilang sentido niya. Pagkuway nagmulat siya ng mga mata at napatingin sa kawalan. At naisip niya, nai-estas yata siya saglit dahil sa naring niya mula sa dating kasintahan. Pero hindi dahil sa sinabi nito na pineperahan lang siya nito. At kung hindi lang siya gwapo at mayaman, ay hindi ito magpapakababa para mapalapit lang sa kanya. Kasi simulat sa pool ay pansin niya na iyon. Sumakay lang siya sa trip nito. Kasi kuya nito ang mortal niyang karibal sa car racing na ang laki ng galit sa kanya. Kahit hindi naman niya inaano. Kaya para mas galitin itong lalo ay pinatos niya ng kapatid nitong si Chelsea na halatang noon pa man ay magusto na sa kanya. At nagdagumpay nga siyang galitin itong lalo sa pamamagitan ni Chelsea. Kaya kahit alam niyang pineperahan lang siya nito, ay hinayaan niya na lang muna kasi ginagamit niya rin naman ito laban sa kuya nito. May kung ilang beses na rin gusto sila nitong paghiwalay yung dalawa ngunit ayaw ni Chelsea. Siyempre mukhang pere, sinabihan pa siya nito ng, "Wag na wag mong papaiyakin tong kapatid ko ha, mahal na mahal ko yan, tarantado ka." Maangas pang wika nito na agad naman niyang kalmadong sinagot. "Ba, siyempre naman, ako pa ba?" Pagkuway tumalikod na siya at lihim na napangisi ng malademonyo roon dahil alam niyang may tamang panahon para hiwalayan niya si Chelsea at sisiguraduhin niyang ikakadurog yun ng karibal niya si Jacob. Nanumbalik naman agad sa kasalukuyan ng isip ni Sean at napaisip ng malalim. Sa totoo lang, nararamdaman niya rin naman na may gusto talaga si Chelsea sa kanya pero mas nangingibabaw talaga ang pagkagusto nito sa pera niya mula sa mga racing contest na sinasalihan niya at hinayaan na lang niya ito kasi wala naman siyang gagawin sa perang yon. As long as naroon lang si Chelsea sa tabi niya para laging kumulo ang dugo ni Jacob sa kanya ng lihim. Pero nang malaman niya na kung sino-sino ang kinakatagpo ni Chelsea at kasama na roon si Jinx, ang right hand ni Jacob, kaya hindi niya na pinalampas iyon. Nakipaghiwalay agad siya rito. At tama ito, hindi niya talaga ito ginalaw ni minsan. Naaalala pa niya ang pagwawala nito noon nang tanggihan niya ito ulit.
Babe, ano ka ba? Nakakainis ka na ha? Wala man lang ba akong kaapil-apil sa mga mata mo? Ganito ba talaga ako ka-Jai sa paningin mo? Nakakainsulto ka na ha? Lahat ng naging boyfriend ko before, they adore me. They adore my body like a goddess. They drool over me. Tapos ikaw dinededma mo lang ako na parang hindi ka talaga nasa-sexihan sa akin? Gosh, you're so numb. Hindi ko alam kung bakla ka ba o kakaiba lang talaga ang taste mo pagdating sa mga katawan ng mga babae. Parang gusto ko na talagang maniwala na wala ka pa talagang naging girlfriend ever since. Kasi sa mga kinikilos mo ngayon, hindi malabang totoo nga. At parang wala ka pang experience eh. I hate you. I hate you so much. Baliw nito sabay nagmarcha paalis sa harap niya. Naiiling na lamang si Sean ang maalalang eksenang yon dati sa pagitan nila ni Chelsea. Ayaw niya kayang ito ang maging unang babaeng gagalawin niya. Para kasi kay Sean ay hindi ito karapat-dapat. Kasi kung kani-kanino lang itong hita ng mga lalaki umuupo kahit noon pang hindi pa naging sila. Kaya wala talaga siyang balak seryosohin ito. Lalo pat kapatid ito ng mortal niyang kalaban sa racing na kahit kailan ay hindi siya matalo-talo. Kaya hiniwalayan na niya ito agad nang makita niya ito kahapon kasama si Jinx na halos maghalikan na sa labas ng motel at tila hindi na magkapantay pa sa kapusukan ng mga ito. Nakakainsulto yon sa pagkalalaki niya kahit ginagamit niya rin lang naman ito at hindi kailanman minahal. Tapos magagalit na lang ito roon bigla at nagdrama pa na para bang hindi niya agad nabasang takbo ng isip nito kung bakit ito nagsumbong sa kuya nito at pinagmukha pa siyang masama. Napabuntong hininga na lang tuloy si Sean at naisip na rin ang daddy niya. Ayaw niyang humantong pa sa sitwasyon na madadamay ang kanyang ama sa galit ni Chelsea sa kanya. Minsan na siyang nagasala rito at hanggang sa mga sandaling yon ay naroon pa rin ang bigat sa dibdib niya. Sa tuwing naaalala niya ang masakit at madilim na pangyayaring yon nung bata pa siya. Kaya ayaw niya nang dagdagan pa ang kasalanan niya sa ama. Dahil kahit wala naman itong nabanggit noon pa na sinisisi siya nito sa nangyari, ay nararamdaman pa rin niya na nasasaktan ito ng labis noon. Lalo na ang kanyang ina. Noon naman biglang tumunog ang cellphone niya, kaya sinagot niya agad ang caller matapos siyang humugot ng pagkalalim-lalim na buntong hininga roon. Hello, iho? Nakalabas ka na ba ng hospital? Nabayaran na ni Julius ang bill mo kanina at nasabi niya rin sa akin ng dapat sabihin tulad ng ipinakiusap mo. Balita nito sa kanya na agad ikinangiti ng binata at mas lalo tuloy na dagdagan ng guilt niya para sa ama. Ngunit ano't ano man ay tumikim na rin siya at sumagot rito. Yeah, Dad. At ginawa ko rin naman po yung part ko para mas kapanipaniwala talaga yung pangyayari. Tinanong ko pa kunwari kung magkano ang bill ko at kunwari nagulat pa ako nung malaman kong may nagbayad na nun para sa akin upang hindi talaga sila magtaka. Ang kaibigan kong doktora roon dahil gaya nga ng sinabi ko, Dad, hindi kasi talaga pwede na ikaw ang magbayad kasi matitrace nila yon. At hindi rin pwede na sabihin mo na lang na i-free na lang ang bill ko dahil mas magtataka sila doon. Lalo na si Zara. Kaya mas okay na pong ginawa natin, Dad. So salamat po kasi pumayag kayo sa gusto kong mangyari. Galing sa puso na wika ni Sean sa ama. Agad naman itong natahimik roon. Pagkaway ilang segundo munang lumipas bago ito mahinang nagsalita roon sa kabilang linya. Sean, iho, matanong ko lang. May gusto ka ba kay Doktora Zara Jimenez? Napangiti naman agad si Sean sa tanong ng kanyang daddy bago sumagot rito. Opo, mabait kasi siya, Dad. Not to mention, maganda and professional din. Tumugon naman agad ang nasa kabilang linya. Yes, maganda, mabait at professional si Doktora Jimenez. She's a perfect woman every man could dream of. Kaya anak, kung gusto mo talaga siya, kailangan mong ipakita sa kanya na deserve mo siya. Magtrabaho ka na sa kumpanya natin sa Jewelry Incorporation. Gamitin mo ng pagkasumma cum laude mo from Harvard University at gamitin mo na sa isa sa mga kumpanya natin. Gawin mo siyang inspirasyon kung gusto mo talaga siyang mapasayo. At ano nga bang dahilan kung bakit gusto mong magpanggap na hindi mayaman para sa mga mata niya, anak? Pabuntong hiningang napakamot naman agad si Sean sa kanyang batok bago nahihiyang sumagot sa ama. Dad, ang totoo po niyan. Kahit babaguhin ko na pong buhay ko ngayon para kay Zara, wala rin naman pong mangyayari eh. Kasi tinurn down na ako agad nung sinabihan ko siyang gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan. Masyado raw po ako mabilis, which is totoo naman. Kaya hindi ko na lang siya kukulitin ulit, Dad. Sapat na sa akin na magkaibigan na lang kami. And about sa pagpapanggap, nung una gusto ko lang pong sukatin ang pagkatao niya, Dad.
Kung talagang mabait ba siya kagaya ng pinapakita niya sa akin. Kasi may mga tao sa paligid na mabait lang sa akin kasi may pera ako. At tingin ko kasi sa kanya ay iba siya. Kaya sinukat ko po ang pagkatao niya. Kasi gusto ko siyang maging kasintahan, Dad. Iba siya eh. Ibang-iba. Tapos nang lumaon, parang gusto ko na lang pangatawanan yon. Kasi baka masira pang pagkakaibigan namin kung sasabihin ko siyang nagpapanggap lang ako. Baka isipin niya na pinagtitripan ko siya. Kaya pinangatawanan ko na lang. Nung una kasi ang mga rason ko lang ay gusto kong ipagpatuloy niya ang pag-aalala sa akin ng labis at bigyan niya ako ng atensyon. Akala niya po kasi mahirap ako eh. Kaya gano'n na lamang siya kung makapag-asikaso sa akin sa ospital. Nagustuhan ko naman yung pag-aasikaso niya sa akin kaya pinangatawanan kong pagpapanggap ko. At pangalawa, ayoko mabuking ng anak mo po ako. Kaya gano'n. Medyo nakakahiya nangyari sa akin, Dad. Baka pagtawanan ka pa ng mga tao dahil sa akin. May kung ilang segundong hindi ito nakasagot ka agad roon mula sa kabilang linya. Tahimik naman na naghintay si Sean sa magiging reaksyon nito. At pagkatapos nga ng ilang sandali ay nagsalita na ito roon. Anak, una sa lahat, bago ka pa nga lang nagsimula, sumuko ka na kaagad. Alam mo kasi iho, may mga babae na ayaw masabihan na easy to get. Na kahit gusto rin nilang lalaki, kaya nilang magkunwari na hindi nila gusto ang lalaking yun to save their pride and face. Kasi isipin mo nga, sandali lang kayo nagkakilala. Gusto mo na agad siyang ligawan? It's clear na wala ka pang karanasan sa mga panliligaw, iho. Kaya ang payo ko na lang sa'yo, sa nakikita ko kay Doc Zera, ay hindi siya katulad ng babaeng agad na napapa-oo ng mga manliligaw. She knows her worth. And I guess you know that too. She is worth your future effort. Kaya bakit hindi mo dahan-dahanin at ipakita mo sa kanya na karapat-dapat kanyang sagutin? Na karapat-dapat kanyang bigyan ng tsansa. She's a great woman. Kaya kung ako sa'yo, anak, huwag kang mawawala ng pag-asa agad. Laliman mo ang pagkakaibigan ninyo. Ipakilala mo ang sarili mo sa kanya. Magbago ka kahit hindi kanya sabihan. At maniwala ka sa akin, iho. Makakakita ka rin ng pagbabago pagkatapos sa pagitan ng pagkakaibigan ninyo. At pangalawa, anak, bakit ba lagi mong iniisip ang mga negatibong bagay? Ano naman kasi kung magkamali ka? Wala lang yun sa akin, anak. Wala naman yung problema sa daddy mo. At sa daddy mo, ang sa akin lang ay masaya ka sa ginagawa mo. Ay hindi ka makaramdam ng pressure sa ganyang edad mo. I want you to enjoy things and forget about the past. Natahimik naman si Sean matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ng ama. Nagkaroon siya ng pag-asa bigla at at the same time ay mas lalong nadagdagan ng guilt na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit inisip na lamang niya na tama naman ito. At sa panahong ganoon ay parang gusto niyang masabihan ang mabigat na problema niyang yon. Napatingin tuloy si Sean sa kawalan at iglap lang ay may parang tuksong dumaan sa kanyang balintataw. Ang nakangiting imahe ng pagkaganda-ganda at maamong mukha ni Zera. Ang maninipis at mapupulang mga labi nito. At ang magagandang mga mata na tila nakakahipnotismo kung tumingin sa kanya. Pagkaway na paisip niya na tama talagang ama. Baka nga gusto lang siyang pakitaan ni Zera na hindi ito easy to get. After all, mabilis naman talaga ang pagkakasabi niya noon na para bang takot siyang maunahan pa ng iba. Kaya susubukan niya ulit. Pag medyo tumagal ng friendship nila, hahanapin niya ito bukas. Makikipag-usap siya rito. May kasalanan pa naman siya rito. Tapos napaisip ang binata. Kausapin mo pa kaya ako bukas? Baka naman iistabin mo ako. Iniwan ba naman kita nang hindi nakakapagpaalam sa'yo? Tapos sinabi mo pa naman na may mahalagang bagay kang sasabihin sa akin. Kaya baka hindi mo na ako kausapin bukas ng dahil doon. Pero syempre gagawin ko pa rin ang lahat para makapag-usap tayo ulit. Ayoko kayang iwanan na lang basta-basta ang pagkakaibigan natin. Kasi malay ko naman mauwi talaga to sa malalim na estado. Malay ko lang naman. Wika ni Sean at napatampal sa mukha niya bago na pailing roon. At tungkol naman sa sinabi ng kanyang ama, hindi pa niya alam ang isasagot niya rito. Pakiramdam kasi niya ay kahit anong sali niya sa mga racing events, kahit panalo pa siya lagi, hindi pa rin mawawala sa buong sistema niya ang bahagi ng nakaraan. Mawawala saglit kasi sasaya siya, tapos babalik na naman ulit, at hanggat hindi pa niya nakakausap ang ama tungkol sa bagay na yon,
Alam niya na hindi pa niya makakalimutan ang bahagi ng nakaraan niya. Kinabukasan, nakangiting pinagmamasdan ni Sean si Zara mula sa malayo. Nasa loob ito ng isang coffee shop malapit sa ospital at parang o-order yata ng kape. Actually, kanina pa niya ito sinusundan kanina ng palihim. Mula pa kaninang pagdating nito sa hospital hanggang sa nag-break yata ito at lumabas na mula roon. Pagkatapos ay tumungo na nga ito sa isang coffee shop. Kaya naisip na siya na perfect timing na iyon para makausap na ito. Hindi na ito busy. Kaya na may lumabas na si Sean mula sa kanyang gray sports car na bagong bili lang niya kanina. Pagkaway mabilis ang mga hakbang na tinahak niya ang daan papunta sa coffee shop na yon. Sabik na siyang makita itong muli at makausap. Gusto na rin niyang yakapan ito. Kaya mas binilisan pa niya lalo ang paglalakad upang makausap niya ito. Samantala, sa loob ng coffee shop ay hindi sinasadyang magtagpo ang mga landas nila ng ex-boyfriend niyang si Harris kasama si Cassandra. Ang bago nito. Nakaramdam siya ng awkwardness pero syempre, kailangan niyang ipakita sa mga ito, lalong-lalo na sa ex niyang walang hiya, na hindi ito kawalan at hindi siya naaapektuhan sa presensya ng dalawa kahit maglaplapan pa ito sa harap niya. Kaya taas noong tiningnan niya ang mga ito at pilit nginitian pabalik kahit na alam niyang plastic lang ang pagkakangiti ni Harry sa kanya ng mga sandaling yon. Pagkuway narinig niyang nagsalita ito. Why, hello Zara. It's nice to meet you here. Magkakape ka rin ba dito katulad namin ng girlfriend ko? Sinong kasama mo? Tila nang iinis na wika at usisa pa nito sa kanya. Parang hindi pa talaga ito makamove on na hiniwalayan niya na ito. Hindi nito matanggap yon. Ang taas talaga ng pride nito kaya gagawin na lang siguro nito ang lahat. Ipapakita siya para makaganti sa nagawa niya rito. Ganun pa man ay ngumiti na lang si Zara Lito, lihim na kinakailangang sumagot sa damuho. Actually, I'm with my boyfriend. Hinihintay ko lang siya makapasok kasi may kausap pa siya sa labas. Gusto kong sabay kaming umorder ng coffee na favorite namin kaya hinihintay ko muna siya dito. Wika pa ni Zara at pasimpleng napahawak sa lalamunan niya bago lihim na tumikim roon. Halata na mapeke ang pagkagulat na rumihistro sa mukha ng ex niya at ang bago niya. Sabay sabi ni Harry sa kanya na, talaga? Meron ka ng bago? Parang hindi naman kapanipaniwala yan. Wala naman kasi sa itsura mo na makakahanap agad ng bagong boyfriend. Kaya baka naman niloloko mo lang kami. Tatawa-tawa pang wika nito at nakisabay pa rito ang bagong nobya nito. Sobrang nainsulto naman si Zara sa sinabing yon ni Harris. Kaya tumaas baba ang dibdib na mag-walk out na sana siya roon nang biglang may humawak sa braso niya mula sa kanyang likuran at may isang pamilyar na boses na lalaki na nagsalita. Hey Ze! Ngunit hindi niya na hinayaang tapusin pa nitong sinasabi dahil bigla na lang niya itong hinarap mula sa kanyang likuran bago hinawakan sa batok at nakapikit na siniil ng halik sa mga labi. Narinig niya ang malakas na pagsinghap ng dalawang kontrabida sa buhay niya. Ngunit mas naramdaman niya ang pagkagulat ng lalaking hinalikan na lang niya bigla nang walang babala. Kaya na may nag-init ang magkabilang pisngi na dahan-dahan niya nang iminulat ang mga mata para makita kung sino ang lalaking hinalikan niya. At nang makita niya kung sino ay bigla na lamang nanlambot agad ang mga tuhod niya at parang gusto niya nang matumba sa mga sandaling yon habang nakatingin sa shock na ekspresyon ng napakagwapong mukha ni Sean. Ngunit ganun pa man ay pinili na lang muna ni Zara na umaktong parang walang nangyari sa harap nito at nakangiting niyakap ito bago nagkunwari at masiglang nagsalita roon. Babe, mabuti na lang at nandito ka na. Kasi babe, there's someone that I want you to meet. My ex-boyfriend, Harris. And I also want you to meet his new girlfriend too, Cassandra. Everyone, this is Sean, my boyfriend. Nakangiting wika pa ni Zara at talaga namang proud na proud siya dahil si Sean ang sumalo sa kanya sa harap ng mapanghusgang ex-boyfriend niya at ng bago nitong girlfriend. Shock was written all over their faces. Lalo na nung tila agad na gets ni Sean ang sinabi niya dahil bigla na rin itong yumakap sa kanya pabalik at kinintala ng masuyong halikang noon niya bago ito marahang kumala sa kanya at inakbayan siya saka ito nagsalita roon. Oh, hello pare. Nice to meet you. And nice to meet you as well, miss. Inalahad pa nito ang kamay sa harap ng dalawa na tubili namang tinanggap iyon ng mga ito lalo na si Harris. Pagkuway nagsalita na rin ito roon. Nice to meet you too, pare. Nakita naman ni Zara na mas lalong umiti si Sean sa ex-boyfriend niya at umabot pa talaga ang mga ngiti nito sa mga magagandang mata nito habang marahang binitawan ng kamay ni Harris at saka nagsalita roon. Anyways, pare,
Maiwanan na muna namin kayo rito. O-order pa kami ng coffee ng girlfriend ko eh. Nice to meet the two of you again. Now if you'll excuse us. Wika nito at nakangiting tinignan siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Let's go, babe. At sino naman siya para hindi suklian ang matamis ng ngiti nito. Pagkaway malambing na sumagot na rin siya rito ng, Of course, babe. Let's go. Ani at iniwan na nila sina Harris at Cassandra roon na pawang nakaawang ang mga labi na naiwan. Samantala, nang matapos na silang umorder ng kape nila at nang makita nila na lumabas na ang dalawa ay agad na patawa ng mahina si Sean roon. Habang si Zera ay hindi mapakali sa kinauupuan ng mga sandaling yon. Naaasiwa kasi siya, lalo na nang maalala niya ang kissing scene nila kanina ng binata. Sobrang nakakahiya iyon sa part niya. Jeez, natatawa talaga ako kanina sa reaksyon ng ex mo. Ang epic. Parang hindi rakag siya makapaniwala na ako ang bago mo. Tatawa-tawang wika nito na ikinailing naman agad ni Zera bago nagsalita. Malamang, nalamangan mong kagwapuhan niya eh. Lagi pa naman ang sinasabi sa akin na wala nang iba pang lalaki na magkakagusto sa akin na kasing gwapo niya. Tapos nakita ka niya. So for sure, para siyang binuhusan ng pagkalamig-lamig na tubig kanina nang makita ka. Iiling-iling na wika na lamang ni Zera at humigop na ng kanyang kape roon. Nakita niya naman na agad na pangisi si Sean nang makahulugan roon bago nagsalita. So, sinasabi mo bang mas gwapo ako sa kanya? Agad naman napangiti si Zera dahil sa tanong nito at natatawang tinulak ng marahan ng pisngi nito sabay sabing, Ewan ko sa'yo, tumahimik ka na nga. Kunyari, hindi naiilang na wika niya kasi ang totoo ang layo talaga ng lamang ng kagwapuhan ni Sean mula sa kagwapuhan ni Harris. Pero syempre, hindi niya iyon sasabihin dito. Bahala na ito mag-overthink roon. Natawa rin naman si Sean sa ginawa niya bago natatawa ng mahinang nagsalita. What? Nagtatanong lang naman ako eh. Hindi mo na kailangang mamulan ng ganyan. Tudyo pa nito sa kanya na mas ikinapula pang lalo ng mga pisngi niya bago sumagot rito. Sean, tumigil ka na kasi. Tumawa naman ulit si Sean na tumugon. Sige, titigil ako pagkatapos nito. Kaya hayaan mo na muna akong itanong sa'yo to. So babe, boyfriend mo na pala ako ngayon ha? Tatawa-tawa pang wika nito na ikinatawa rin niya saglit bago itinakip ang mga palad niya sa kanyang mukha at nagsalita. Ay, Diyos ko, Sean. Akala mo naman talaga nakakatuwang ginawa natin kanina. Ngayon ko nga lang na-realize na baka pagtawanan na nila ako pag nalaman nila na wala naman pala talaga akong boyfriend. Pabuntong hiningang wika ni Zera at marahang napabuga ng hangin roon. May kung ilang segundo muna si Sean na natahimik roon. Pagkaway nagulat na lang si Zera sa sinabi nito pagkatapos nun. Bakit naman nila malalaman? Kung patuloy tayong magpapanggap na magkasintahan sa harapan nila. Pwede nga nating totohanin na lang eh. Kaso ayaw mo. So, kibit-balikat na wika ni Sean na agad nagpapula ng mga pisngi ni Zera. Sa mga sandaling yon, habang nilalabanan ng matiim nitong titig sa kanya. Ilang segundo muna silang nagtitigan roon pagkaway na pabuntong hininga na lamang si Zera at nagsalita na. Sean naman, wag mo nang isingit yan. Wika ng dalagang doktora kahit ang totoo niyan ay ikinatuwa niya biglang pag-uungkat nito dahil sa usapang iyon. Ngunit pinigilan niya ang sarili na mapangiti roon. Nakita naman niya na masuyong ngumiti si Sean sa kanya at marahang hinawakan ng isang palad niya bago seryosong magsalita sa mga sandaling yon. Zera, seryoso ako sa'yo. Maniwala ka. At papatunayan ko sa'yo na karapat dapat ako para pagbigyan mo ng tsansa. Hayaan mo akong makilala mo ako ng tuluyan. Hahayaan kong kilalanin mo ako ng lubusan. At ikaw rin, kikilalanin kita. At habang nagpapanggap tayong magkasintahan sa harap ng maraming tao, subukan rin nating mas kilalanin pang isa't isa. Kasi Zera, gusto kong maging totohanan ng pagpanggap natin. At gusto kong ipakita sa'yo at iparamdam na magandang mithiin ko sa'yo. Nakarapat dapat mo akong pagkatiwalaan kahit pa unti-unti. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita at iparamdam sa'yo na karapat dapat ako maging tunay na kasintahan mo. Kahit gustong-gusto talaga kita, Zera, maniwala ka sana. Seryosong-seryoso ang gwapong mukha na wika ni Sean at kitang-kita sa mga mata nito ang sinseridad noon kaya nais tuloy mapangiti na matamis ni Zera ng dahil doon. Pero syempre ayaw niyang ipahalata na sobrang natuwa siya sa sinabi nito. Kaya imbes ng ngitian, ay inirapan niya ito ng pagkatalim-talim bago nagsalita roon.
Ah, ganon. Gustong-gusto mo ako. Kaya pala iniwan mo na lang ako bigla kahapon nang walang paalam. Kunwari, naiinis na wika ni Zera kay Sean na naging dahilan upang mapabuntong hininga ng malalim roon bago sumagot sa kanya. I'm sorry, Zera. May importante lang talaga akong bagay na inayos kahapon. At isa rin yan sa mga bagay tungkol sa pagkatao ko na gusto kong malaman mo ng paunti-unti habang kikilalanin natin ang isa't isa. Marami ka pang bagay na hindi alam tungkol sa akin. Kaya sana pag nalaman mong lahat, hindi mo ako lalayuan. At sana bigyan mo pa rin ako ng tsansa na ipakita sa iyong karapat-dapat ako maging nobyo mo. Kasi Zera, gustong-gusto talaga kitang maging parte ng buhay ko at ng pagkatao ko. Ewan ko kung bakit pero wala eh. Yan talagang nararamdaman ko sa'yo. Kaya muli pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo kahapon. Kaya naisipan ko na babawi ako sa'yo ngayon. At sa totoo lang, kanina pa kita hinintay sa labas ng hospital at nagbabaka sakaling lumabas ka para makapag-usap tayo ulit. Hindi kasi kita pwedeng puntahan sa loob kanina dahil baka busy ka pa kaya inintay na lang kita dito sa labas. Kaya nung makita ko na lumabas ka na, sinundan na kita agad at pinuntahan dito. At ngayon, heto na nga tayo at nag-uusap. Kaya pasensya ka na talaga ha, hindi ako nakapagpaalam sa'yo kahapon. Naaalala ko pa namang may gusto ko pa palang sabihin sa akin tapos iniwan kita bigla. Sinserong wika pa ni Sean at bumuntong hininga roon. Naging dahilan naman iyon upang mapatitig siya rito ng matiim at unti-unting mapangiti roon bago marahang hinawakan ng kamay nitong nakahawak sa braso niya at nagsalita. Sean, okay na. Huwag ka na mag-alala kasi hindi talaga ako galit. Well, kahapon ay talagang nagtatampo ako sa'yo kasi ang gusto ko sanang sabihin sa'yo ay ihahatid kita sa bahay niyo. Hindi ko lang masabi agad dahil nagmamadali ako noon at gusto ko nang maayos na masasabi sa'yo ang bagay na yon. Kasi baka tatanggi ka pa. So, for sure, mahabang kumbinsihan ang mangyayari kaya siniguro ko makapag-usap tayo ng maayos. At dahil busy pa ako kahapon ay sinabihan na lang kita na hintayin ako. Pero umalis ka na rin kaya medyo nagtampo ako sa'yo noon. Pero ngayon nakapagpaliwanag ka naman na, okay na Sean, huwag mo nang isipin yon. At gusto ko rin malaman mo na hindi ako mapanghusgang klase ng tao. Kaya huwag kang mag-alala. At higit sa lahat, sasabihin ko na rin sa'yo na, sige, binibigyan na kita ng tsansa na ipakita at iparamdam mo sa akin na karapat dapat nga kitang bigyan ng tiwala. Na iba ka sa ex-boyfriend ko. Na hindi totoo ang sinasabi ng iba na lahat ng lalaki pare-pareho lang na magaling sa umpisa. Kaya sana Sean, hindi mo ako bibiguin. Kilalanin na muna natin ang mga sarili natin. Isang matamis na ngiti ang agad na isinagot ni Sean sa kanyang sinabi. Pagkuway natigilan na lang siya nang marahan itong halikan ng likod ng palad niya at may masuyong ngiti sa mga labi nito na nagsalita. Salamat Zera. At sana, ito na ang magandang simula ng lahat sa pagitan natin. Sana ito na. Wika ng binata na ikinangiti rin naman ang pagkatamis-tamis ni Zera sa labis na kasiyahan. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy sila sa pagpapanggap. Patuloy rin nilang kinikilala ang isa't isa. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan ay pinayagan na ni Zera sa Sean na ligawan siya. Hindi naman siya binigo nito. Matyaga siya nitong niligawan. Ngunit habang patuloy sila sa pagpapanggap at pagliligawan, ay hindi naman maiwasang malungkot ni Zera nang malaman niyang laman na pala siya ng chismis sa loob ng hospital dahil naging nobyo niya raw ang pasyente niya dati na mukhang pulube. At base sa nabalitaan niya ay pinakalat din ni Harris na ginawa lang niya si Sean kasi naging gwapo na raw ito. Kaya sa nabalitaan ay napahagulgol na sa mga sandali niya ng dalaga sa loob ng kanyang opisina. Kasi hindi niya lubusang maisip na ganun lang pala kababa ang tingin ni Harris sa pag-iisip niya, na bumabase siya sa itsura, hindi sa personalidad nito, hindi sa pagkatao nito. At dahil doon ay lubhang ikinadurog iyon ng puso ni Zera, lalo pat nalaman niya na maraming naniniwala rito, at ngayon ang ilan ay iba na kung makatingin sa kanya. Kaya na may mas napahagulgol pa siya roon. Ngunit agad natigil ang hagulhol niya nang may kumatok bigla sa pintuan ng kanyang opisina. At pagbukas niya ay mas lalo siyang napaiyak doon nang masilayan niya si Sean at ang nag-aalalang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Zera, anong nangyari sa'yo? Umiiyak na sinabi niya rito ang lahat. Kaya nagdilim agad ang paningin nito bago nagsalita. Maybe it's time to show them who they are really dealing with. So Zera, I want you to prepare yourself tomorrow night for my father's birthday.
Magkakaroon ng party bukas sa gabi sa mansyon. Kaya sasabihin ko siya na imbitahan rin ang mga pasimuno ng lahat ng to at ang mga naniniwala sa naggalat sa issue. Ipapakilala ko na sa kanila kung sino talaga ako, Zara. At ipapakilala ko na sa wakas ang sarili ko sa'yo. Seryosong wika ni Sean at masinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. At ang mga sandaling yon ay isa lang nasa isip ni Zara. Tama kayang hinala ko ngayon sa tunay na pagkatao niya base sa mga narinig ko ngayon mula mismo sa bibig niya? Kinakabahang tanong ni Zara sa isipan. Sa gabi ng party, pigil ni Zara ang hininga habang kasama niya si Sean na papalapit sa nakatalikod na bulto ng isang matandang lalaki ng mga sandaling yon habang may kausap itong maganda at matandang babae roon. Nasa loob sila ng isang kwarto na parang isang buong bahay niya yata ang laki. Kwarto raw iyon ang ama nito. Sabi pa sa kanya ng binata kanina. At habang papalapit sila sa mga ito at unti-unti na rin naging pamilyar ang nakatalikod na matandang lalaki sa kanya, ay hindi na mapigilan ni Zara na higitin ang hininga niya, lalo na nang sa wakas ay makalapit na sila ni Sean dito. At ang sabi pa ni Sean ay, "Dad, we're here." Agad namang nalaki ang mga mata ni Zara nang sa wakas ay lumingon na ang matandang lalaki sa kanilang dalawa, na naging dahilan upang mas manlambot ang tuhod niya na kanina pa niya nararamdaman. Dahil nakumpirma niya na tama nga ang hinala niya kahapon. Naanak nga si Sean ng isang nag-iisang chairman ng prestihiyoso at napakatanyag na ospital na pinagtatrabahuhan niya. Kaya umawang na lang ang labi ni Zara roon sa labis na pagkabigla. "Nice to meet you again, Iha. We have met before nung minsan akong bumisita sa ospital, hindi ba?" Magilaw na tanong nito, kaya nahihiyang tumango siya. Isang malaking revelasyon kasi iyon kaya hindi na siya makapagsalita agad. Agad naman siyang niyakap nito at nangginang at namula sa sinabi ng huli. "You two look good together." Wika ng ginang na agad sinigundahan ng chairman ng, "Indeed they are." Kaya sumagot naman ang nakangiti si Sean roon. "Thanks, Mom. Thanks, Dad. And before we go downstairs, may gusto lang po akong sabihin sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Dad. Isang bagay na noon ko pa po gustong sabihin sa inyo pero nauunahan ako lagi ng takot at hiya dahil sa nagawa ko noong pagpapahiya sa inyo, Dad. Sa'yo. At takot dahil baka makita ko na sa mga mata mong katotohanan na kinamumuhian mo naman pala talaga ako dahil sa nagawa ko. At naisip ko rin na isang perpektong pagkakataon to upang masabi ko sa'yo lahat ng bumabagabag sa akin noon pa man, Dad. Kasi nandito na si Zara upang makilala niyo na ako ng lubusan. Kaya, Dad, gusto ko sanang simulan ito sa paghingi ko ng tawad sa'yo. I'm so sorry, Dad. I'm really sorry. Dahil sa akin ay nadungisan ang pangalan mo nun. Dahil sa akin ay napahiya ka. Kayo ni Mommy. I tried very hard to forget the past. Kaya imbes na mag-focus ako sa kumpanya natin o sa pamamahala sa hospital branches natin, mas pinili ko na magkarera para pag naalala ko na naman ang ginawa ko, kakarera lang ako at magmaneho ng pagkabilis-bilis to the point na halos lumipad na ang sasakyan ko, ay mawawala na saglit ang mabigat na pakiramdam ko. Yung adrenaline rush ng car racing ang nagpapakalma sa akin, Dad. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na pinahiyakit at nasaktan ka, na ginamit ko ang pangalan mo upang umutang sa walang hiyang tao na yun para sa lakwatsa ko nung 19 years old pa lamang ako. At ang hindi ko mabayaran ay ikaw ang hinanap at binugbog dahil sa akin. At muntik niyo pa po yung ikamatay. Nakokonsensya ako, Dad, kasi sa kabila ng kabaitan niyo sa akin ni Mommy, spoiling me with everything in this world, ay iyon pang naiganti ko sa inyo, sa'yo. At nagawa ko yon dahil sa maling mga kaibigan na itinuring kong kapatid. So I'm sorry, Dad. I'm sorry. Alam kong mali ang nagawa ko. I'm really, really sorry. Humahagulhol at nakaluhod ng wika ni Sean sa ama nito. Kaya napatulo na rin tuloy ang mga luha ni Zara ng dahil doon. Ngayon ay kilala niya na ng lubusan ng binata at masaya na siya dahil nagkalakas ng loob nitong gawing iyon. Naging matapang ito sa pagharap sa nakaraan at pagkakaroon ito ng closure sa ama. At mas lalo pang napaiyak roon si Zara nang makita niyang naipaiyak na rin ang mga sandaling yun ng mga magulang ni Sean, lalo ng ama nito na agad itong pinatayo at niyakap ng mahigpit sabay sabing, "I love you more than anything else in this world, son. And I understand you already." Noon pa man, kasi naiisip namin na
Baka dahil na rin sa sobrang focus namin sa trabaho kaya napabayaan ka na namin. Kaya nagkaganon ka. Kaya napabarkada ka sa mga maling tao. And from that day forward, kung napapansin mo, tumigil ng mommy mo sa pagtatrabaho. At ako na lang nagpatuloy sa pagpapalago ng mga negosyo natin. Kasi gusto namin na mabigyang pansin ka na. Kasi alam namin na nagkulang na din kami sa'yo, anak. Kaya anak, I'm so sorry. We are very sorry too. And we just want you to know na wala kaming hinanakit sa'yo. Wala anak, maniwala ka. Napuno ng iyakan at hagulgulan ng buong silid pagkatapos nun. At si Zera naman sa mga sandaling yon ay sobrang saya sa nasaksihan. Napakasaya niya dahil hinayaan siya ni Sean na mas kilalanin niya pa ito ng lubos sa pamamagitan ng pag-ungkat ng nakaraan nito. Kaya napahanga siya rito. At dahil doon ay isa lang ang nasa isip ni Zera, ang sagutin niya na si Sean at mamahalin nito na higit pa sa buhay niya. Ladies and gentlemen, maybe some of you are curious to know of why I invited some of you here in my 65th birthday. Well, the reason for that is because my son asked me to do so because of some mind-blowing fake rumors that are spreading in my hospital that even I myself couldn't bear. And that is the issue between Dr. Zera and my one and only son, Sean Alexander. Pagka-announce ng matandang chairman niyon ay agad silang iminuwestra nito dahilan upang lumabas na sila mula roon sa pinagtataguan nila at lumapit sa seryosong matanda. At gaya ng inaasahan ay pawang mga gulat na ekspresyon ng mga mukha ng mga ito ang kanilang nakita ni Sean. Lalong-lalo na ang mukha ni Harris at Cassandra na sa mga sandaling yon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanila ng binata. Pagkumoy marahan ang ibinigay ng chairman kay Sean ng microphone na hawak nito na malugod namang tinanggap ng huli bago hinawakan ng kamay niya at nagsalita na roon. Ang panghuhusga sa kapwa ay hindi maganda. Hindi magandang pag-uugali. Ang panghuhusga sa kapwa ay makakapagpapalugmok sa iyo sa kahihiyan and worst sa kasamaan. Sa nangyari sa akin sa ospital noong nakaraan, napagtanto ko na may mga tao pala talagang hindi ka lalapitan kung kaawa-awa kang tingnan. Pero may mga tao rin sadyang may busilak na kalooban na hindi magdadalawang isip na tulungan ka kahit wala kang ibibigay na kapalit sa tulong nila. Kaya labis akong humahanga sa babaeng ito na nasa aking tabi sa mga sandaling to dahil sa kabutihan ng puso niya na walang halong kaplastikan at pakitang tao lang. Tinanggap niya ako dahil sa personalidad ko na nakita niya sa akin. Hindi lang dahil sa pisikal na kaanyuan ko. Dahil ang magandang mukha ay kukupas din yan sa bandang huli. Pero ang magandang personalidad ay hindi. Kaya kayong lahat ng nandito, sana'y matauhan na kayo. At pasalamat kayo kasi dahil kay Zera nagbago na ako. Dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang pinakuusapan si Dad na patalsikin kayong lahat sa serbisyo. Wika ni Sean roon sa pagitan ng malamig at mariin na tono. Pagkaway pinaharap siya nito rito sa harap ng maraming tao at hinalikan siya nito ng buong suyo sa kanyang noo hanggang sa tungki ng kanyang ilong at hanggang sa mababang halik nito sa kanyang mga labi. Palakpakan ang sunod na nangyari at nais tuloy niyang matunaw sa labis na hiya roon. Ngumiti naman si Sean ng pagkatamis-tamis sa kanya bago siya inaya na umalis na roon dahil may importanteng bagay raw itong sasabihin sa kanya. Kaya naman ipinagpatuloy na lang ng ama nito ang pagsispeech roon at silang dalawa naman ay pumunta sa likod ng mansyon ng mga ito sa may garden area at umupo sa isang metal na upuan roon. Pagkuway nagsalita ito. Pasensya ka na pala kung nasaksihan mo ang eksenang yun kanina sa kwarto ni Dad. Alam ko nakakabakla yun pero shhh. Agad napigil ni Zera sa anumang sasabihin nito at nagsalita agad siya. Hindi ka na nang iniisip ko sa'yo kanina. I actually thought you're being brave for facing your past. Not all people can do that. Kaya labis mo ako napahanga ron. At dahil labis mo ako napahanga, gusto ko lang sabihin sa'yo na simula ngayon, tinatanggap na kita sa buhay ko. Nanlaki naman agad ang mata ni Sean sa kanyang sinabi at agad nagsalita. You mean? Agad naman tumango si Zera at sumagot. Yes, Sean, sinasagot na kita. Masayang niyakap naman siya agad ng binata at agad siyang hinalikan sa mga labi bago siya niyakap muli. Paulit-ulit ito nagpapasalamat sa kanya roon hanggang sa naputol nga ang matamis na eksena nilang yon nang biglang may lumapit na guard sa kanila at nagsalita. Sir Sean, may mga tao pong naghahanap sa inyo sa labas. Nakita naman ni Zera na napaisip ito roon.
Pagkuway mula sa masayang ekspresyon ng gwapong mukha nito, ay bigla nang naging seryoso iyon at nagsalita. Sige, lalabas na ako. Lalabas na kami ng girlfriend ko. Pagdating nila Zera at Sean sa labas ng gate ng mansyon ay biglang natakot at kinabahan si Zera nang makita niyang kung paano mabilis na susunggaban na sana ni Sean ang suntok ang isa sa mga ito. Ngunit mabuti na lang ay napigilan niya ang nobyo. Sean, wag! Ano ba kasing nangyayari? Kinakabahang tanong niya sa nobyo na agad namang kumalma nang makita siguro na natatakot siya. Pagkuway na nilisik ang mga matang impit na bumulyaw sa mga ito. Mga hayop kayo. Anong ginagawa niyo dito? Pasalamat kahit nandito ang girlfriend ko ngayon. Dahil kung hindi. Sean, pare, teka. Nandito kami para humingi ng dispensa sa nangyari. Napag-isip-isip kasi namin na baka umabot pa kami sa loob ng rehas nito pag may sasabihin ka tungkol sa ginawa namin sa'yo. Sadyang nagalit lang talaga ako sa'yo noon, pare. Kasi akala ko nga walang kasalanan ng kapatid ko. Pero tama ka naman pala na meron pala silang relasyon ni Jinx. Kitang-kita ako sa dalawang mata ko mismo. Kaya pinagsasapa ko na yung gago na yun at inalis na namin sa grupo dahil sa pagtataksil niya. Pati kapatid ko nasaksihan niya ang paglaki. Pinatos niya. Sinamantala niya ang kahinaan. Si Chelsea naman na parang uhaw na uhaw lagi sa atensyon ng mga lalaki at nagtitake pa pala ng pinagbabawal na gamot kaya kung sino-sino na lang pinapatulan. Para sa pera, para makabili ng bawal na gamot. Pinarehab na namin. Ako naman na malalim talagang inggit at galit sa'yo noon pa man ay parang pumutok na lang bigla. At akala ko nga winalang hiya mo si Chelsea. Kaya nawala agad ako sa sarili ng araw na yon. Lalo na nung sinabihan mo ako ng kung ano-ano. Kaya pasensya ka na talaga, pare. Sana hindi mo na kami ipapakulong. Napagtanto kasi namin na malakas palang impluwensya mo at hindi kami nag-isip muna bago ko pinairal ang galit ko sa'yo. Pwede mo akong sapakin ngayon, pare. Kami, sa totoo lang. Hanggang sa gumapang na kami sa lupa o putikan gaya ng ginawa namin sa'yo. Kasi kasalanan naman talaga namin yun eh. Huwag mo lang kaming ipakulong. At pasensya ka na din kung nainggit ako sa'yo nun pa. Pangako magbabago na ako. Huwag mo lang kaming ipakulong, pare. Naimpluwensyahan lang din kasi kami ng alak nung gabing yan kaya tumapang kaming lahat ng bigla. Wika ng isang lalaki roon. Natahimik naman si Sean sa sinabi ng lalaki at makaraan ng ilang sandali ay pabuntong hiningang nagsalita rin ito roon. Pasensya na rin kasi ginamit ko rin ang kapatid mo para galitin at inisin kang lalo. At huwag kang mag-alala, kayong lahat. Hindi kayo makukulong. Pasalamat kayo dito sa girlfriend ko kasi nabahiran niya ako ng kabaitan. Dahil pag nagkataong ang hindi marunong magpatawad ni si Sean ang nandito sa harap niya ngayon, ewan ko na lang kung saan tayo hahantong. Matira na lang sigurong matibay. Kaya sige na, makakaalis na kayo. Ayusin niyo na rin ang mga buhay ninyo. Masaya nagsialisa ng mga lalaki, kaya marahan na rin silang pumasok ulit sa loob ng mansyon. At habang naglalakad sila na magkahawak kamay, ay nakangiti nagsalita si Zera rito. Proud ako sa'yo. Kaya naman agad siyang ngitian ni Sean at sumagot sa kanya. Salamat. At mas proud ako sa'yo kasi sinagot mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng nalaman mo tungkol sa akin. Kaya proud na proud din ako sa'yo, Zera. Te amo, mi amor. Nakangiting wika ni Sean at masuyong hinalikan ng likod ng palad niya. Kaya agad din siyang sinuklian ng pagkatamis-tamis ng ngiti na nagmamahal ng ngiti nito sa kanya at tumugon. Yo también te amo. Wika ni Zera at ang sumunod na nangyari ay naglapat ng mga labi nilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Doc, may